Kabanata 1311 hanggang 1320. Kabanata 1311 Alicia Dixon, totoo ba ang sinabi mo sa External Affairs Hall? Sa loob ng pribadong bulwagan ng tahanan ni Gail Berger, walang pakialam ang boses ni Alicia Dixon, hindi nagpapakita ng labis na pananabik o kaligayahan. Totoo, gusto nga akong kunin ni Thunderbolt Bids bilang disipulo niya. Tumango si Yusuf Zoc. Tinatanggap ka ba niya bilang disipulo niya? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka pa niya naging disipulo. Si Alicia Dixon ay isang babaeng may pambihirang talento, isang walang kapantay na kagandahan. Si Yusuf Zoc, noong nasa External Affairs Hall, kahit ang master at mga pangalawang master ay hindi napansin ang mga kakaibang detalye sa kanyang mga salita, ngunit napansin agad ito ni Alicia Dixon nang marinig niya ito. Tumanggi ako. Walang pakialam na sabi ni Yusuf Zoc. Ano? Kahit na karaniwang hindi mapakali si Alicia Dixon, hindi niya maiwasang tumayo nang marinig ito mula kay Yusuf Zoc. Tumanggi sa pabor ng isang superior na Divine Master. Tumanggi sa proteksyon ng isang superior na banal na guro. Saang lupalop ng mundo may ganitong tao? Ano ang pagkakaiba ng ganoong tao sa isang hanggal? Ikaw, bahagyang nanginginig si Alicia Dixon habang tinatitigan si Yusuf Zoc at nagtanong, bakit? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc, sa palagay ko ay hindi siya kwalipikado para maging Diyos na tagapagturo ko. Kung gayon, sino ang kwalipikadong maging Diyos na tagapagturo mo? Ang pinuno ng angkan, o iba pang mga pinuno ng angkan mula sa mga pangunahing pamilya? Nakangising sabi ni Alicia Dixon. Wala ni isa sa kanila. Nagsasalita na ngayon si Yusuf Zoc ng totoo, dahil alam niyang nakatadhana siyang pumailang lang sa pinakamataas na antas sa hinaharap, kahit ang isang superior divine master ay hindi kwalipikadong maging kanyang Diyos. Mayabang. Hinampas ni Alicia Dixon ang armrest, sabay tingin ng masama kay Yusuf Zoc, ang gandang pagkakataon, at pinalampas mo pa. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka man lang nagmula sa pinakadalisay na lahi ng pamilyang Berger. Ang pagkakaroon ng isang superior divine master na gustong kunin ka bilang disipulo ay magiging isang malaking pagbabago sa iyong buhay, isang malaking kayamanan, at tumanggi ka pa rin. Sinisira mo ang sarili mo. Yumuko si Yusuf Zoc habang nakahawak ang mga kamay ngunit nanatiling tahimik. Gumawa ng husto ang iyong ina para makuha ang iyong posisyon bilang deputy master ng External Affairs Hall. Ngunit paano maihahambing ang isang simpleng deputy ng External Affairs Hall sa pagiging direktang disipulo ng isang superior divine master? Nay, huli na ang lahat para pag-usapan ito ngayon. Paalala ni Yusuf Zoc sa kanya. Hay nako, huminga ng malalim si Alicia Dixon, na pagtanto niyang huli na ang lahat, ang kanyang sama ng loob ay nauwi sa pagkadismaya. Alam mo, ang posisyon bilang deputy master ay napunan na ni Nolan Berger. Isa ka na lamang ngayong patrol team leader. Ano ang mga plano mo para sa hinaharap? Umupo si Alicia Dixon para pakalmayan ang sarili, kailangan niyang tanggapin ang realidad na ito at talagang itinigil na ang pang-aasar kay Yusuf Zoc. Walang apela ang External Affairs Hall, balak kong hamanin ang Ironman Array. Tumaas ang kilay ni Alicia Dixon. Sa pamilyang Berger, maraming sikretong lugar para sa pagsasanay, at kabilang sa mga ito, ang Ironman Array ay isang lugar na bukas para sa lahat para sa hamon. May 9 na yugto, at kung makapasa ka sa unang 3, tagaloob ka man o labas ng Berger clan, maaari kang sumali sa Berger's Imperial Academy, isang paaralang itinatag ng pamilya para lamang sa mga disipulo nito. Sa pamamagitan ng pagpasa sa 6 na yugto, maaari kang makapasok sa direktang sistema ng linya, ng Imperial Academy, kahit na hindi puro ang iyong lahi. Ililipat ka mula sa panlabas patungo sa direktang lahi. At sa pamamagitan ng paglampas sa lahat ng 9 na yugto, direkta kang papasok sa sistema ng binhi, kung saan anumang mapagkukunan ay magagamit mo, na may personal na gabay na magagamit, maaari ka ring humingi ng gabay mula sa sinumang Divine Emperor level o mas mataas na eksperto, at paminsan-minsan kahit ang clan leader ay maaaring magpayo sa iyo. Bukod pa rito, sa panahong iyon, ang mga nakakasakit na magic treasure, mga depensibong magic treasure, mga elixir na may pambihirang kalidad, at iba pa, ay bukas palad na ibibigay sa iyo. Masasabi mong, kapag naipasa mo na ang lahat ng 9 na yugto ng Ironman Array, ikaw na talaga ang magiging direktang lahi ng mga direktang lahi, literal na aakyat sa kalangitan,
at sisiguraduhin ang iyong posisyon sa loob ng pamilyang Burger. Napagpasyahan ito ni Yusuf Zoc matapos suriin ang mga alaala ni Gail Burger, dahil mayroon siyang malaking ambisyon sa loob ng pamilyang Burger at kailangang hanapin si Ember Vance, kaya ang pagpasok sa pamilyang Burger ang tanging landas niya. Bukod pa rito, tanging ang mga nasa ibaba ng God King level lamang ang maaaring hamanin ang Iron Man Array, kahit na ang isang nasa itaas ng God King level ay makapasa sa lahat ng 9 na yugto, wala pa ring magiging gantimpala. Mismong si Gail Burger ay hindi na makailang beses nang hinamon ang Iron Man Array ngunit natalo siya sa ikalawang yugto habang nasa kanyang Middle Heavenly God at Higher Heavenly God phases, at hindi kailanman nakapasa sa dalawang yugto. Mayroon ka bang kakaibang karanasan sa paglabas mo? Biglang naging mausisa si Alicia Dixon, kilalang kilala niya ang anak niya, at nasubukan na rin ito ang hamon noon, kaya medyo kakaiba ang biglaang pagpapasyang subukan ang Iron Man Array. Sabi nga ng matandang kasabihan, kung walang diamond drill, huwag kang gagawa ng porselana, hindi na muling susubukan ng anak niya na hamanin ang Iron Man Array kung hindi ito kumpiyansa. Parang, sa mga nakalipas na taon, mas lumalim ang aking kaalaman tungkol sa aking sarili, tungkol sa Heavenly Dao, cultivation, at iba pa. Mabuti, malaki na ang anak ko. Nang makitang seryosong nagsasalita si Yusuf Zoc, hindi na parang walang kwenta gaya ng dati, huminga ng malalim si Alicia Dixon at tumango, gawin mo ang gusto mo, sa huli, ikaw ang dapat tahakin ang sarili mong landas. Pero, kung tunay kang makapasa sa ikatlong yugto ng Iron Man Array, gagantimpalaan ka ng iyong ina ng isang mahalagang pamana. Gamit ito, kahit wala kang ibang magawa, magiging ligtas ka habang buhay. Salamat po, Inay. Yumoko si Yusuf Zoc. Sige. Maaaring magsagawa ng magkasamang pagsusuri ang tanggapan ng mga ugnayang panloob kasama kayo sa lalong madaling panahon, at lalahok ang mga matataas na miyembro ng pamilya. Maging totoo ka lang, lahat ay nasa kontrol ng nanay mo, wala kang dapat katakutin kahit kanino. Sige, sumulyap si Yusuf Zoc kay Alicia Dixon bago tumalikod para umalis. Palaging may distansya sina Alicia Dixon at Yusuf Zoc sa kanilang relasyon, hindi kasing lapit ng ibang mga ina at anak na lalaki, dahil ganito na ito simula pa noong bata pa, kahit si Yusuf Zoc ay hindi makahanap ng anumang alaala sa mga alaala ni Gail Burger kung kailan niyakap ni Alicia Dixon si Gail Burger, kaya naman mayroong isang patong ng pagkakalayo sa pagitan ng mag-inang ito. Pagkaalis ni Yusuf Zoc, pumasok agad ang matandang yaya ng bahay. Ang yaya na ito, na nagngangalang Granny Son, ay may hindi nabanggit na buong pangalan. Binibini, ibang-iba ang naging pagbabalik ng batang Panginoon ngayon. Bulalas ni Granny Son. Hey, malaki na siya. Natatawang sabi ni Alicia Dixon, at mas mature na siya ngayon, plano pa niyang hamanin ang Iron Man Array. Oh, natigilan sandali si Granny Son, hinamon na ng batang Panginoon ang Iron Man Array ng mahigit 60 beses sa loob ng maraming taon, pero hindi pa rin ito nakapasa sa ikalawang yugto. Maaari kayang nagkaroon siya ng kakaibang karanasan sa labas. Siguro nga, pero hindi niya sinabi sa akin. Hey, malaki na talaga ang bata. Tumawa rin si Granny Son. Kung talagang makakapasok siya sa Burger's Imperial Academy, umalis na tayo. Mungkahi ni Alicia Dixon. Agad na tumango si Lola Son, oo nga, oras na para umalis. Sa loob ng maraming taon, dito lang kami nanatili, at iniinda ang iyong paglilinang. Kung hindi, paano magiging ganito kababa ang kasalukuyan mong kaharian? Pero, sumulyap si Granny Son kay Alicia Dixon, saka nagsalita, pero hindi natin isasama ang iyong master. Total, dala niya ang dugo ng pamilyang Burger, kaya kung gusto niyang magningning ang buhay niya, sa loob lang ng pamilyang Burger iyon. Bago tayo umalis, makikipagkita muna ako kay Jordan Burger, at ibabahagi ko ang aking pagkakakilanlan. Siguradong kapag nalaman niya ang pagkakakilanlan ko, kahit papaano ay magagarantiyahan na ang kaligtasan ni Gail. Ano, Binibini, gusto mo bang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan kay Jordan Burger? Nagulat si Granny Son, ang Jordan Burger na kanilang pinag-uusapan ay ang Burger Clan leader, isang superior divine master. Oo. Bahagyang ngumiti si Alicia Dixon, may utang na loob si Jordan Burger sa aking ama, hindi pa niya ito nababayaran, ngunit kung hindi man lang niya maalagaan ang aking anak matapos malaman ang aking pagkakakilanlan,
paano niya haharapin ang aking ama? Binibini, nagbago na ang panahon, hindi na pareho ang mga tao at bagay, sana'y pag-isipan mo. Babala ni Lola Sun. Bahagyang sumanghal si Alicia Dixon, alam ko ang ginagawa ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1312 direktang pumunta si Ironman Yusuf Zoc sa tanggapan ng mga ugnayang panloob pagkalabas ng kanyang bahay, at pagpasok niya, sumailalim siya sa isang paglilitis na may 3 silid. Ang 3 bulwagan ay tumutukoy sa tanggapan ng mga ugnayang panloob. Sa bulwagan ng mga ugnayang panloob, at sa bulwagan ng mga clansman, kung saan ang bulwagan ng mga clansman ang may pinakamaraming awtoridad dahil pinamamahalaan nito ang mga disipulo ng clan ng may pinakamahigpit na mga hakbang, kabilang ang paghawak sa mga bagay tulad ng incest sa pamamagitan ng direktang pangangasiwa, at ang pinuno ng bulwagan ng mga clansman ay hindi miyembro ng pamilyang Burger kundi isang tagalabas, kaya direktang nag-uulat sa pinuno ng clan. Sa pagkakataong ito, isa sa mga nag-imbestiga kay Yusuf Zoc ay ang clan leader mula sa Clansman Hall, isang junior god sovereign. Ano, hindi ka ba kinuha bilang disipulo ni Thunderbolt Bids? Nang isalaysay ni Yusuf Zoc ang buong proseso, nalito ang lahat ng nagtatanong, hindi ba't nasabi na noon na siya ay naging disipulo ni Thunderbolt Bids? Bakit hindi na lang ganito ang nangyari ngayon? Sinabi ko lang na gusto niya akong kunin bilang estudyante niya, hindi ako pumayag. Sagot ni Yusuf Zoc. Bakit hindi ka pumayag? Tanong ng nakababatang God Sovereign. Miyembro ako ng pamilyang Burger. Dapat kong unahin ang mga interes ng pamilya Burger. Hindi ko alam kung may anumang hinaing sa pagitan ni Thunderbolt Bids at ng aming pamilya Burger, ni hindi ko rin alam kung papayag ang clan, kaya paano ako palihim na papayag na maging disipulo niya. May katuturan iyan. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Humanga sa matibay na pagkaunawa ni Gail Burger sa mas malawak na larawan, na karapat-dapat pangalagaan ng pamilya. Sige, dito na lang natin tapusin. Bumalik ka na sa posisyon mo at magtrabaho ka ng mabuti. Ang paglilitis na may 3 bulwagan ay hindi humantong sa anumang tiyak na conclusion, o sa halip, hindi sila nakapagdesisyon sa isang pangwakas na hatol, dahil kailangan nito ang personal na pagsang-ayon ng pinuno ng angkan kung paano itatalaga ang sisi o gantimpala. Kaya, umalis si Yusuf Zoc sa tanggapan ng mga ugnayang panloob, ngunit sa halip na bumalik sa External Affairs Hall, pumunta siya sa Imperial Academy na katabi ng Internal Residence. Ito ay tinatawag na Imperial Academy dahil ito ang duyan ng mga banal na emperador, kung saan lahat ng mga guro ay mga banal na emperador. Ang mga nasa antas ng Diyos Hari ay walang kwalipikasyon para magturo rito. Noong unang panahon, ang 8 mahusay na pamilya ay may kanya-kanyang paaralan para sa pamilya, ngunit kalaunan, pinagsama-sama silang lahat sa Imperial Academy. Bukod pa rito, ang ilang Imperial Academies ay tumatanggap ng mga tao mula sa labas ng pamilya, tulad ng mga direktang disipulo ng lahi ng mga first-class families na kaalyado ng pamilyang Burger, na karapat-dapat mag-aral dito. Pumunta si Yusuf Zoc sa Imperial Academy para tumungo sa Ironman Array, na matatagpuan sa lambak sa likod ng akademya. Sino mang may apelyidong Burger ay maaaring makapasok sa Ironman Array nang walang harang. Ang Ironman Array ay isang lugar upang subukan ang antas ng kultura at potensyal ng isang tao. Itinutulak nito ang iyong mga limitasyon, at bawat isa ay may isang tiyak na hangganan. Kapag sumabog ang iyong hangganan, ang hindi kapani-paniwalang kataas-taasang banal na kapangyarihan ay nagpapakita. Totoo, ang ilang mga tao ay maaaring itulak sa kanilang mga limitasyon, ngunit ang iba ay hindi. Bukod dito, ang Ironman Array ay lubhang mapanganib. Sa alaala ni Yusuf Zoc, maraming disipulo ng clan ang namatay doon, alinman sa agad na namatay o nadurog sa mga pira-piraso. Ito rin ay isang lugar kung saan nakakamit ang mga pangarap dahil kung makapasa ka sa 3 pagsubok, kahit na ikaw ay isang taong nasa gilid lang ng kalsada, maaari kang sumali sa Imperial Academy, makakuha ng mga leksyon mula sa mga guro sa antas ng Divine Emperor, at makakuha ng maraming mapagkukunan. Kung makapasa ka sa 6 na pagsubok, maaari kang makapasok sa Direct Lineage System. Kapag nakapasok ka na, kahit na ipinanganak kang hindi lihay timo, mula ngayon ay magiging bahagi ka na ng Direct Line. At kung makapasa ka sa 9 na pagsubok, sasali ka sa Seed System, tuturuan ka ng mga guro sa antas ng God Sovereign,
Gagantimpalaan ka ng mga magic treasures para sa depensa at opens iba, supreme divine techniques, at kahit ang clan leader ay paminsan-minsang magbibigay ng ilang cultivation insights. Sa puntong iyon, tunay kang aakyat sa kalangitan, dala ang kinabukasan ng clan, na lahat ay nakapokus sa loob ng seed system. Ang mga lumalabas mula sa seed system ay kwalipikado para sa mga posisyon tulad ng External Affairs Hall Leader. Sa labas ng Iron Man Array ay ang pasukan patungo sa isang lambak, kung saan nakatayo ang isang malaking steel na may nakasulat na Iron Man Array, at may mga bantay na nakatalaga sa pasukan ng lambak. Bagamat maaaring sumali sa Iron Man Array ang sino mang may apelyidong Burger, para lamang ito sa mga may apelyidong Burger, ang iba ay kailangang mag-apply para makasali. Bukod sa mga gwardya, mayroon ding isang makapangyarihang figure na tinatawag na Iron Man na nagbabantay sa lugar na ito. Dahil sa maitim at malabakal na kutis ni Iron Man, marami ang nagpapaisip na hindi siya tao kundi isang bakal na figure sa unang pagkikita pa lang. Gayunpaman, siya ay isang taong may laman at dugo. Nandito siya dahil para sa lahat ng papasok sa lugar na ito para sa pagsasanay, itatala niya ang mga ito, hindi sa papel, ni sa isang jade simple, kundi sa kanyang isipan. Ang Iron Man na ito ay may pambihirang memorya. Pagdating ni Yusuf Zok, may pila sa labas ng lambak, kasama ang halos 100 disipulo ng Imperial Academy mula sa direktang lahi na nagtatawanan at sinusubukang gamitin ang Iron Man Array. Isang tao lang ang maaaring pumasok sa Iron Man Array sa bawat pagkakataon, kaya ang iba ay kinailangang maghintay sa labas. Sa Imperial Academy, pangunahin ng ang mga disipulong direktang may lahi ang hindi na kailangang subukan ang Iron Man Array para makapag-aral doon. Para sa mga taong tulad ni Gale Burger, ito lang ang pagkakataong mayroon sila. Sino yan? Hindi ko pa siya nakikita noon. Ako rin. WHO. Nang dumating si Yusuf Zok, maraming tao ang lumingon upang tingnan, silang lahat ay mga paboritong anak ng kalangitan, na naninirahan sa loob ng dakilang korte. At dahil daan-daang libong bata ang pamilyang Burger, normal lang na hindi magkakilala. Kilala ko siya, taga-External Affairs Hall, hehe. Susmar Yosef, isa na naman sa mga sumusubok makapasok sa Imperial Academy, wala na sa sarili niyang kakayahan. Hehe, normal lang naman, iyon lang ang paraan nila para makuha ang atensyon ng pamilya. Oy, ano nga pala pangalan mo? May lumapit sa akin para batiin siya. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Natatawang tanong pabalik ni Yusuf Zok. Para sa mga disipulo ng Imperial Academy, ang pagsubok sa Iron Man Array ay isa lamang uri ng pagsasanay, walang seryosong epekto. Wow, ang tapang mo. Sinuri ng lalaki si Yusuf Zok at natawa, pero maganda naman ang cultivation level mo, umaabot na sa lower heavenly god sa loob ng External Affairs Hall, napakaganda ng talento mo kumpara sa mga external na pamilya. Hindi naman ganoon kagaling ang mga talento mo. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok, dahil sa pinakamahuhusay na mapagkukunan, pinakamahuhusay na guro, at napakagandang kalagayan, ang ilan sa inyo ay mga mababang Diyos pa rin sa langit, sayang naman ang mga mapagkukunan ng pamilya. Ano, ikaw, naghahanap ng kamatayan? Masakit at masyadong malupit ang mga salita ni Yusuf Zok, na nagpakulay berde sa mukha ng isang dosenang tao. Sino ba naman ang gagaw na to? Pumunta ba siya rito pagkatapos kumain ng tae? Paano naging ganito kabaho ang bibig niya? At paano nang ahas ang isang tagalabas na tulad niya na magpakita ng kawalang galang sa kanila? Hindi ba sila nag-aalala na baka sila ang lumikha ng gulo para sa kanya sa bandang huli, na magpapahirap sa mga bagay-bagay? Ang mga disipulong ito mula sa Imperial Academy ay may mga kapamilyang may katayuan at posisyon, isang salita lang mula sa kanila, at hindi malalaman ng tagalabas na ito kung ano ang tumama sa kanya. Tigilan mo na ang panawagan ng pagpatay, teritoryo ito ng angkan, nag-aaway ang mga kamag-anak mo, at agad kang ikukulong ng awtoridad ng angkan sa isang malaking bilangguan. Pabiro na pang-uuyam ni Yusuf Zok, hindi naman talaga siya isang burger, kaya bakit pa siya magpapakita ng respeto sa mga taong may pribilehiyong ito? Hehe, interesante. Interesante. May isang makisig na binata sa karamihan, nakasuot ng perpektong puti, may hawak na pamaypay, malinis na bota, at nakapalibot ang lahat, malinaw na isang direktang lahi sa mga direktang lahi na may mahalagang pinagmulan.
Sumulyap ang binata kay Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang yumuko sa Iron Man, na nakatayo na parang Diyos ng bantay pinto, at nagtanong, Iron Man, ano ang pinagmulan ng taong ito, maaari mo bang sabihin sa akin? Nakatitig ng diretso ang Iron Man, parang robot na puppet. Nang hindi man lang sumusulyap kay Yusuf Zok, at agad na sinabi, si Gail Berger, na ipinanganak noong taong 2016 ng bagong kalendaryo ni Berger, ay nagkaroon ng kamalayan sa edad na 3, nabuo ang kanyang espiritual na kaibuturan sa edad na 60, natamo ang katayuan bilang Lower Heavenly God sa edad na 1.06 milyong taong gulang, naging Upper Heavenly God sa edad na 370 milyong taong gulang, sinubukan ang Iron Man Array ng 66 na beses, hindi kailanman nakapasa sa ikalawang antas. Natulala si Yusuf Zok dito, may ilang tumango, ngunit mas marami ang umiling. Sa kaharian ng langit, bawat Diyos ay tumatanda ng libo-libo hanggang bilyon-bilyong taon, ang bilyon-bilyong taon sa kaharian ng langit ay isang pitik lamang ng daliri, dahil ang panahon sa kaharian ng langit ay walang hanggan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1313 Pagtaya si Iron Man, tulad ng pagbigkas ng mga kayamanan mula sa kanyang tahanan, ay nagpaliwanag sa mga nakaraang karanasan ni Gail Berger, ang bilang ng beses na sinubukan niya ang hamon, at ang tagal sa pagitan ng bawat pagtatangka. Habang nagpapatuloy siya, lalong lumalakas ang pangungot siya sa mga disipulo ng Imperial Academy, 66 na pagtatangka ngunit kahit isang beses ay hindi siya nakapasa sa ikalawang yugto, lalo na't hindi niya naabot ang hangganan ng ikatlong yugto. Tunay ngang hindi gaanong kahanga-hanga si Gail Berger. Ang mga dayuhan ay mga dayuhan lamang, walang kapantay sa atin, na mga anak na nagmula sa angkan. Kasabay ng isang ugong, habang nagsasalita pa si Iron Man, biglang isang dilaw na halo ang kumislap sa lambak sa unahan, kasabay ng isang umaalingaw-ngaw na tunog. Nakalampas na si Ellen Webb sa 3 yugto. Yehey! Ang galing! Napakalakas ni Ellen Webb. Naghiyawan ang lahat ng mga disipulo mula sa Imperial Academy. Nakapila sila rito dahil may isang tao sa loob na humahamon sa mga entablado, at ang taong iyon ay si Ellen Webb mula sa Imperial Academy. Ang Ellen Webb na ito ay walang iba kundi ang kapatid ni Nadia Berger, na nagtataglay ng antas ng paglilinang ng isang mataas na Diyos. Ang nakaraang pagyanig at dilaw na halo ay nagpahiwatig din na nakapasok na si Ellen Webb sa ikatlong yugto. Kung maaabot mo ang ika-6 na yugto, magkakaroon ng pangalawang pagyanig, at ang halo ay magiging berde. Kung maaabot mo ang ika-9 na yugto, magkakaroon pa rin ng pagyanig, at ang halo ay magiging pula. Gayunpaman, tila sa loob ng hindi mabilang na taon sa ilalim ng banal na hari, iisa lamang ang taong pumanaw, at ang taong ito ay nasa Imperial Academy na ngayon, na sinasabing pinuno ng klase mula sa Sid System, ang tunay na pinuno sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Berger. Habang naghihiyawan ang mga tao, may malakas na langit-ngit na narinig mula sa pagbukas ng pinto, isang nakakabagabag na tunog na siyang tunog nga ng pagbukas ng Iron Man Array. Kasabay ng isang malakas na pag-ugong, isang figure ang lumabas mula sa lambak, isang babaeng nakaitim, ngunit mukhang magulo ang damit. Ang babaeng ito ay kamukha ni Nadia Berger noong kanyang kabataan, ngunit posibleng dahil sa kanyang pagiging mahirap sa mga yugto ng kanyang buhay, ang kanyang katawan ay maraming pinsala, maging ang kanyang mga balikat ay lantad, at ang kanyang mukha ay mapatla. Maraming lalaking disipulo mula sa Joe Clan ang natural na sumulyap sa mga balikat ni Ellen Webb, at ilang babaeng disipulo pa ang tumakbo palapit para tumulong sa paggamot ng kanyang mga pinsala. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Iron Man, si Ellen Webb ay nakapasa sa 3 yugto. Dahil isa na siyang disipulo ng Imperial Academy, wala nang gantimpala. Ang mga disipulo mula sa Imperial Academy, kahit na maipasa nila ang lahat ng 9 na yugto, ay hindi makakatanggap ng anumang gantimpala dahil itinuturing silang sumasailalim sa pagsasanay. Tanging ang mga dayuhan, na magtatagumpay sa hamon ang makakatanggap ng gantimpala, ire-report ito sa clan, sa Imperial Academy, at pagkatapos ay magiging mga disipulo sila ng Imperial Academy. Magkakaroon din ng ilang gantimpala, katulad ng mga scholarship o sponsorship, na magbibigay daan sa angkan na suportahan ang iyong pag-aaral at cultivation. Mula ngayon, kikilalanan ka na. Ayos lang ako, Landon Berger, hindi ba't ikaw naman ngayon?
Matapos gamutin sandali ni Ellen Webb ang kanyang mga panlabas na pinsala at takpan ang kanyang mga balikat ng kanyang punit na damit, mapang-asar niyang tiningnan ang binata na nakaputi at may hawak na puting pamaypay. Namumukod tangi ang kabataang ito sa karamihan, halatang isa siyang taong may mataas na katayuan, at isa ring pinuno sa kanila. Hindi naman ako nagmamadali, haha. Biglang ngumiti ng bahagya itong si Landon Burger, saka inihilig ang ulo, humarap kay Yusuf Zoc, at sinabing, Gail Burger, ano kung ikaw ang mauna? Oh, nagulat si Yusuf Zoc, gayon din ang iba, si Ellen Webb, na walang kamalay-malay sa sitwasyon, ay mausisa na tumingin kay Yusuf Zoc. Hehe, oo naman. Sabik na sabik si Yusuf Zoc na bilisan ang proseso, kaya hindi na siya nagpasalamat at naglakad na lang paarap. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa tabi ni Landon Burger, biglang iniunat ng binata ang kanyang kamay upang pigilan si Yusuf Zoc, at nakangiting sinabi, ang posisyong ito ay hindi ibinibigay ng libre, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Wala naman, kung hindi ka makapasa sa ikatlong yugto, sa loob ng 3 araw pagkatapos mong lumabas, dapat mong ideklara ang iyong sarili na talunan sa sinumang makilala mo, iyon lang. Ganganti ka ba sa pagtawag ko sa inyong lahat na mga basura ngayon lang? Ganti ni Yusuf Zoc. Tama, lagi naman akong masungit. Pang-iinis ni Landon Burger. Paano kung makapasa ako sa ikatlong hamon? Tanong muli ni Yusuf Zoc. Agad na sumagot si Landon Burger, kung gayon, ako ang basura. Idedeklara kong basura ang sarili ko sa lahat ng makakasalubong ko sa susunod na 3 araw. Sige. Pagkatapos magsalita ni Yusuf Zoc, naglakad siya papunta sa lambak. Naglakas loob siyang harapin ang Ironman Array ngayon dahil tiwala siya sa kakayahan nitong malampasan ang 3 hamon. Kung hindi makalusot si Gail Burger at ang iba pang mga Diyos sa itaas, iyon ay ang kanilang sariling kakulangan. Gayunpaman, matapos paulit-ulit na suriin ang mga alaala ni Gail Burger, naniwala si Yusuf Zoc na kaya niyang malampasan ang kahit 3 hanggang 5 hamon. Maaaring hindi tiyak ang 6 o 9 na hamon, ngunit kailangan ang 3. Haha, batang Panginoon Landon, magandang pusta iyan. Tunay na walang kapantay si Young Master Landon, pumapatay ng walang duguan na espada. Iba ang tawag sa amin na basura, pero nang ahas pa siyang insultuhan si Young Master Landon. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Hehe, hindi naman siya pinapahirapan ni Young Master Landon. Ano ang katayuan niya? Ano ang kay Young Master Landon? Hindi katanggap-tanggap kay Young Master Landon ang apihin siya, kaya katanggap-tanggap pa rin ang maliit na pusta. Hinahangaan ng mga disipulo mula sa Imperial Academy si Landon Burger, at malinaw na mayroong isang hierarkiya sa kanila, kung saan walang dad ang mas marangal si Landon kaysa sa kanila. Ellen Webb, ayos ka lang ba? Lumapit si Landon Burger kay Zaria Burger ng oras na iyon, na nagtatanong ng may pag-aalala. Kumaway si Zaria Burger, ayos lang ako. Ano ba ang nangyari ngayon lang? Nakilala ko ang taong iyon, si Gail Burger mula sa External Affairs Hall, isang dating miyembro roon. Hindi simple ang kanyang ina, si Alicia Dixon. Tunay ngang pambihira ang kanyang ina, at napakaganda rin, ha? Ilang pabaya na disipulo mula sa Imperial Academy ang nagpakita ng walang galang na kilos, habang umiling si Landon Burger at ngumiti, mayabang si Gail Burger. Tinawag niya tayong lahat na basura, kaya tingnan natin kung basura talaga siya. Paano kung makapasa talaga siya sa 3 hamon? Kumunat ang noo ni Zaria Burger, sasabihin mo ba talaga kahit kanino na isa kang basura? Paano nangyari iyon? Sister Ellen Webb, masyado mo namang pinag-iisipan yan. 66 na beses na siyang sumubok at hindi man lang nakapasa sa pangalawang hamon. Kahit nakayanin niya ang pangalawang hamon sa pagkakataong ito, malalampasan pa kaya niya ang pangatlo. Kagagaling mo lang sa ikatlong hamon, ikaw ang mas nakakaalam kung ano ang pakiramdam doon, di ba? Oo, tama ka. Bahagyang tumango si Zaria Burger. Personal niyang naranasan ang kakilakilabot ng ikatlong hamon, isang tunay na karanasan na halos mamatay. Mataas ang kanyang antas ng kultura at katayuan, kaya kahit na magkapareho sila ng antas ni Gail Burger, ang kanyang pagpanaw ay hindi garantiya na magagawa rin niya ang pareho. Hindi ako aabalahin yan. Sa sandaling ito, magaan na sabi ni Landon Burger habang nakangiti,
kung talagang papasa siya sa ikatlong hamon, tutuperin ko ang aking pangako. Alam niyo naman na seryoso ako sa mga ganyang bagay. Biglang nawalan ng malay ang lahat. Dahil sa marangal na kapanganakan ni Landenberger, taglay niya ang walang kapantay na pagmamalaki, at same time siyang nakatuon sa kanyang mga kilos, kaya naman, kung tunay siyang matatalo, kikilalanan at tatanggapin niya ito. Hindi kayang malampasan ni Galeberger ang tatlong hamon. Oo, imposible. Sumigaw ang lahat, ang ilan ay nagmumura pa. Samantala, nang marating ni Yusuf Zok ang dulo ng lambak, lumitaw sa kanyang harapan ang higanteng tarangkahan ng Iron Man Array. Ang napakalaking gate na ito, na hindi bababa sa 12-12 ng metro ang taas at pininturahan ng itim, ay automatikong naramdaman ang Burger Clan bloodline sa kanya at kusang bumukas. Tama, kapag may pumunta ritong miyembro ng Joe Clan, basta't maramdaman nitong mayroon kang Burger Clan bloodline, pwede kang pumasok. Kung may mga tagalabas na darating, kakailanganin nila ng isang malaking tali ng tao para mabuksan ang gate. Sa sandaling bumukas ang gate, si Yusuf Zok ay nagpalit ng anyo bilang isang sinag ng liwanag at sumugod papasok sa Iron Man Array. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1314 na tinamaan ng saber na pang-horse cutting ang Iron Man ang hanay ng Iron Man, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay binabantayan ng mga Iron Men. Sa alaala ni Galeberger, ang unang antas ng Iron Man Array ay nagtatampok ng isang Iron Man, at ang pangalawang antas ay may dalawa. Isang Iron Man ang nagbabantay sa bawat antas, pagkatapos mo lamang sirain ang Iron Man saka mo lamang malalampasan ang antas, kung hindi ay hindi ka na makakapagpatuloy. May mga bulong-bulungan na ang mga Iron Men na ito ay hindi tunay na hinulma mula sa bakal kundi mga ilusyong nilikha ng mga recording ng talismaniko, na sadyang parang bakal sa kabuuan, napakatigas, at may kakayahang kusang bumuti pagkatapos masira. Napakaraming individual na may malawak na divine skills sa Heavenly Realm, kaya ang paggamit ng mga talismanic recording para maipakita ang pagiging Iron Man ay isang simpleng laro lang. Dati, nakarating lamang si Galeberger sa ikalawang antas at hindi kailanman nakapasa, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagsira sa Iron Man sa unang antas at isa sa dalawang Iron Man sa pangalawa, ngunit siya ay pagod na pagod at hindi niya kayang wasakin ang ikatlong Iron Man. Dapat maging lubhang maingat ang isa sa loob, dahil walang pakialam ang mga Iron Men kung miyembro ka ng pamilyang Burger, na nagreresulta sa napakataas na bilang ng namamatay sa loob. Ang dahilan kung bakit tiwala si Yusuf Zok na malalampasan niya ang 3 hanggang 5 antas ay dahil taglay niya ang Cosmic Stick, at hindi siya naniniwala na hindi kayang paksay ng Cosmic Stick ang mga Iron Men. Swoosh! Pagpasok niya sa unang palapag, agad niyang nakita ang isang 5 metrong taas, itim na bakal na figure, kumikinang na mga mata ngunit walang sandata, gayunpaman, ang bakal na kamao, bakal na palad, at bakal na mga paa nito ay madaling kayang sumaire sa sinumang mababang Diyos sa langit. Maliban na lang kung mayroon kang pinakamataas na depensa, isang napakalakas na baluti na pandepensa, kung hindi, walang mababang Diyos sa langit ang makakatagal sa suntok mula sa Iron Man. Pagpasok ni Yusuf Zok, hindi gumalaw ang Iron Man dahil hindi mo pa siya nalalapitan, at sa likuran niya ay isang maliit na pinto, ang pasukan patungo sa ikalawang palapag. Para makapasok sa pinto, kailangan mo muna siyang patumbahin o pasabugan, kung hindi, haharanggan ng katawan niya ang pinto, na haadlang sa pagpasok. Inilabas ni Yusuf Zok ang kanyang divine sense at sa kanya napagtanto na sa loob ng pasukan ng unang antas na ito, tila may divine sense na bumabalot sa kanya. Nabigla si Yusuf Zok, sa katunayan, kahit wala rito ang Iron Man, lahat ng nangyari rito ay alam ng Iron Man, kaya malinaw na ang banal na pananaw ng Iron Man ay palaging umiiral, at bawat kilos niya ay alam ng Iron Man. Kung alam lang ng Iron Man na nasa akin ang Cosmic Stick, malamang kakalat ito, at sa oras na iyon, mabubunyag ang pagkakakilanlan ko, kaya hindi ko magagamit ang Cosmic Stick. Sa isang iglap, gumawa ng desisyon si Yusuf Zok, dati ay akala niya ay kaya niyang gawin ang kahit ano rito dahil sa alaala ni Galeberger, walang ibang banal na sense, tanging ang mga Iron Men at mga Challenger na walang ikatlong partido. Pero ngayon, wala nang kulang na ikatlong partido, kundi isang ikatlong partido na gumagamit ng Divine Sense para sumilip. Kung hindi ang Cosmic Stick, ano ang magagamit ko?
Panal ng Diyos na pamamaril. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, mabilis na lumiliko ang kanyang isipan, kung hindi man ginagamit ang cosmic stick, maaaring gamitin ang panal ng Diyos na pamamaril, at dahil ang panal ng Diyos na pamamaril ay hindi kilala ng mga tagalabas, kaya kahit na magtanong ang pamilya Burger, masasabi na lang niyang nagkataon lang ito, o bigay ng Thunderbolt bids. Gayunpaman, ang shooting god bow ay napakalakas, at talagang natakot siya na baka masira ng shooting god bow ang buong Iron Man array, na mahirap ding ipaliwanag. Saber na pangpuputol ng kabayo. Oo, subukan muna natin ang horse-cutting saber. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, agad na lumitaw ang horse-cutting knife sa kanyang kamay, at nagsimula rin siyang sumulong ng paunti-unti. Sa layong 10 metro, hindi gumalaw ang Iron Man, sa layong 5 metro ay hindi pa rin gumalaw ang Iron Man, kahit na lumapit siya ng 3 metro mula sa Iron Man, hindi pa rin gumalaw ang Iron Man. Alam ni Yusuf Zok na aatake lamang ang Iron Man kung susubukan niya itong atakihin, kung hindi, hindi aalis ang Iron Man sa lugar nito. Dahil hindi ka gumagalaw, ako ang unang gagawa ng hakbang. Sa loob ng 3 metro mula sa Iron Man, biglang sumugod si Yusuf Zok, parang isang matalas na palaso na tumatama patungo sa Iron Man, habang itinataas ang horse-cutting saber at malakas na tumatama pababa. Sa wakas ay gumalaw na ang Iron Man, ngunit ang pangitaas na bahagi ng katawan at mga paa lamang nito, habang mahigpit pa ring hinaharangan ng mga paa nito ang pasukan. Iniunat niya ang kanyang malaking braso at mabilis na sumuntok gamit ang isang palad. Ang atakeng ito gamit ang palad, na walang anumang kapansin-pansing pagbabago-bago, ay napakabilis, halos tamaan si Yusuf Zok pagkataas pa lang niya ng kanyang horse-cutting saber, na mas mabilis na naabot ang kanyang korona kaysa sa kanya. Hindi maganda, nagulat si Yusuf Zok, agad na binawi ang balak niyang hampasin at pinili na lang ang pagharang. Kasabay ng malakas na, kalanteng, tumama ang palad ng Iron Man sa horse-cutting saber, at pagkatapos ay naramdaman ni Yusuf Zok na bumukol ang daluyan ng dugo sa buong katawan niya, umaalon ang dugo, at ang katawan niya ay sumisilip palabas na parang saranggola na naputol ang tali. Kasabay nito, muling gumalaw ang Iron Man. Hindi naman sa hindi siya makakaalis sa checkpoint, pero umaatake lang ito pagkatapos atakihin, at kapag nagsimula na itong umatake, hindi ito titigil hanggat hindi ka nito napapapatay o napapapatay mo ito. Siyempre, maaari mo ring piliing iwanan ang checkpoint, at simple lang ang paraan, sumigaw ka lang ng, paalisin mo ako. Sa sandaling mabigkas mo ang 4 na salitang ito, isang puwersang humihila ang lilito at direktang kukuha sa iyo mula sa checkpoint, na magliligtas sa iyo mula sa kamatayan. Takot na takot si Yusuf Zok, nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, minamaliit niya ang Iron Man at labis na pinahahalagahan ang kanyang sarili dahil ang Iron Man na ito ay may kahit man lang lakas ng isang high-level God King, samantalang siya ay isa lamang lower heavenly God, isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ha? Ano yan? Habang siya ay napapaikot-ikot at ang Iron Man ay patuloy na humakbang pasulong upang atakihin siya, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata dahil nakita niya ang palad ng Iron Man na tumama sa kanya na mapanganib na umuugoy, na parang nabasag ang mga buto sa braso ng tao, naiwan na lamang ang isang patong ng balat na magkakadikit. Magulong gumagalaw ang palad ng Iron Man, halos malaglag na. Oo, iyon nga, horse-cutting saber, horse-cutting saber. Natuwa si Yusuf Zok, tumama ang palad ng Iron Man sa kanyang horse-cutting saber, at ang talon ng saber ay napakatalas pa rin. Ano ang ipinahiwatig nito? Ipinapahiwatig nito na ang talas ng horse-cutting saber ay kayang hiwain ang metal na parang ginto, at ito ang panahon kung kailan siya pasibong tumatanggap ng tama. Kung abala siya sa paglaslas, tiyak na mapuputol ang palad ng Iron Man. Kasabay ng isang nasasabik na dagandong, si Yusuf Zok ay sumubsob sa ere at pagkatapos ay biglang pinalawak ang kanyang kaharian at time-space field. Tumigil ang oras. Sa isang, whoosh, ang paghinto ng oras ay hindi naman nangangahulugang epektibo laban sa lahat, hanggat nasa loob sila ng kanyang nasasakupan, lahat, pati na ang mga Iron Men at mga figure ng putik, ay hihinto sa oras. At sa katunayan, tumigil ang oras ng sandaling iyon, ang sumusugod na si Iron Man ay halatang nag-aalangan. Sa sandaling nag-atubili ang Iron Man, gumalaw si Yusuf Zok,
agad na nag-teleport sa harap ng Iron Man at marahas na tinamaan gamit ang horse-cutting knife. Kasabay ng isang kalabog, lumipad ang mga kislap, at ang tunog nito ay parang mga banggaan ng metal. Ang Iron Man ay nahati sa kalahati na parang tofu, mula ulo hanggang paa. Tunay nga, maging ang higanteng bakal ay hinati niya sa dalawa. Total, ang horse-cutting saber, kasama ang shooting god bow, ay isang supreme divine weapon. Paano naman ito magiging mahina? Masasabing, kung gaano katikat ang shooting god bow, ganoon din ang horse-cutting saber. Sa unang hamon, habang nasa paglilitis, maayos na nakapasa si Yusuf Zok, ang unang Iron Man, patay na. Tara na, ituloy na natin. Hindi na nag-atubili si Yusuf Zok, sa isang iglap, nakarating na siya sa pangalawang checkpoint. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1315 Steer pumasok si Yusuf Zok sa ikalawang antas ng Iron Man Array, at sa labas ng lambak, nagsimula ng tumaya ang mga estudyante ng Imperial Academy, nagbukas ng betting board para tumaya kung gaano katagal bago lumabas si Gale Burger. Sa katunayan, ang pastahan nila ay kung gaano katagal siya aabutin bago makalabas, hindi kung ilang level ang kanyang malalagpasan. Paano kung hindi niya talaga atakihin ang mga Iron Man? Biglang tanong ng isang estudyante. Hindi mahalaga kung atakihin niya ang mga Iron Man o hindi, tumataya kami kung gaano siya katagal, dahil kami ang tumataya. Tama, sigurado akong lalabas siya sa loob ng 2 oras. Taya ko, lalabas siya sa loob ng 1 oras ng pagsusunog ng insenso. Kakailanganin niya ng kahit 6 hanggang 10 oras, di ba? Pastahan ko ng 10 oras. Pawang mga katanji tangi at mayayaman ang mga estudyante, kaya naman lumaki ang kanilang pusta, maging sina Zarya Burger at Landon Burger ay nakilahok ng may malaking interes. Hehe, sigurado akong kalahating oras. Mahinang sabi ni Landon Burger habang nakangiti. Kung gayon, 3 ang taya ko. Habang nagsasalita si Zarya Burger, biglang may isang napakalaking pagyanig ang nagmula sa loob ng lambak, na sinundan ng walang humpay na mga kislap ng dilaw na liwanag. Anong nangyayari? Hindi kaya. Gaano nakatagal? Maaari ba siyang maging? Agad na nalito ang lahat ng estudyante sa Imperial Academy, dahil si Gale Burger ay nasa loob lang naman noong tea break, di ba? Pero ngayon, kumikislap ang dilaw na ilaw. Ang paglitaw ng dilaw na ilaw ay nagpapahiwatig na ang naghahaman ay nakapasa na sa 3 antas, at sa kasalukuyan, ang tanging nasa loob ay si Gale Burger, hindi ba? Walang ibang tao. Kaya naman, ang halos 12 ng mga estudyante mula sa Imperial Academy ay natulala, at sa sumunod na segundo ay lumingon silang lahat para tingnan ang tahimik na Iron Man. Hindi iminulat ng Iron Man ang kanyang mga mata, ni hindi rin siya nagpakita ng anumang pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Iron Man, anong nangyayari? Hindi makapaniwala sina Landon Burger at Zarya Burger, total, mahigit 4 na oras naman siyang nag-aral para marating ang ikatlong palapag, gaano kaya kadaling harapin ang 6 na Iron Man na iyon? Nang marinig ang tanong ni Landon Burger, dahan-daang iminulat ng Iron Man ang kanyang mga mata, si Gale Burger, na naka-32 paghinga, ay nakapasa sa 3 antas ng magkakasunod, ngayon ay papasok na sa ika-4 na antas. Wow! 32 hininga, nalagpasan ang 3 magkakasunod na antas. Pambihira ito, kahit si Micah Burger, ang pinuno ng Imperial College Seed Department, ay hindi ganoon kabilis. Nakapasa na rin si Micah Burger sa 9 na antas, pero hindi siya ganito kabilis sa unang 3, at ngayon, sinira pa pala ni Gale Burger mula sa Foreign External Affairs Hall ang record ni Micah Burger. Tunay ngang sinuway ni Gale Burger ang natural na kaayusan, ang isang malaking pangyayaring tulad nito ay malamang na mag-aalala sa pinuno ng angkan at lilikha ng isang kababalaghan sa buong angkan. At sa katunayan, pagkatapos magsalita ng Iron Man, lumitaw ang isang tao na nakasuot ng brocade robe at purple boots. Ang taong ito ay ang vice-presidente ng Imperial Academy, pati na rin ang ika-7 anak ng clan leader, ang Intermediate God Sovereign na si Walker Burger. Ipinaalam agad ng Iron Man kay Walker Burger pagkatapos makapasa ni Yusuf Zok sa ika-3 antas, dahil si Walker Burger ang responsable sa paghahanap at pagsasanay ng mga talento sa loob ng angkan. Pangalawang Pangulo, pagbati, sina Landon Burger at Zarya Burger, bukod sa iba pa,
ay agad na natahimik, at yumuko bilang paggalang. Gayunpaman, bahagya silang sinulyapan ni Walker Burger, maging si Landon man o si Zarya, sila ay mga ordinaryong estudyante lamang ng Imperial Academy, hindi mula sa direct lineage system, o sa seed system, bagamat nagmula rin sila sa mga maharlikang pinagmulan, mayroon ding mga nasa mas matataas na maharlika. 32 hininga, sabi ni Walker Burger, habang nakatingin sa Iron Man. Oo, tumanggaw si Iron Man. Anong mga mahiwagang kayamanan? Anong mga banal na kasanayan? Patuloy na tanong ni Walker Burger, habang sina Landon Burger at Ellen Webb ay nagtaas ng kanilang mga tainga. Batas ng panahon, mahiwagang kaharian, at isang kataas-taasang banal na armas. Ano? Batas ng panahon. Naunawaan ba ni Gale Burger ang batas ng panahon? Naku po, paano niya nagawa iyon? Anong uri ng pambihirang karanasan ang naranasan niya? Hindi makapaniwala ang mga disipulo ng Imperial Academy, nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat. Sa puntong ito, tumawa si Walker Burger, napakahusay, napakahusay. Kahit hindi niya minana ang mga turo ng Burger Clan, kahit walang kilalang mga guro, naiintindihan pa rin niya ang batas ng panahon. At ang mahiwagang kaharian. Magaling, Gale Burger. Hindi nakakapagtaka na kahit ang Thunderbolt ay gustong kunin siya bilang disipulo, ang ugat ay narito. Alam na ni Walker Burger na balak kunin ni Thunderbolt ang isang miyembro ng pamilyang Burger bilang disipulo dahil kumalat na ang balitang ito sa mga matataas na opisyal, ngunit hindi alam ng mga mababang opisyal tulad ni Landon Burger at Ellen Webb. Pati ang Thunderbolt ay gusto siyang kunin bilang disipulo. Ang may-ari ng Celestial Heart, Senior God Sovereign Thunderbolt. Sa pagkakataong ito, parehong nanindigan sina Landon Burger at Ellen Webb sa pagkamangha, ang tagalabas na si Gale Burger ay naging isang taong lubos na hinahanap-hanap, maging si Thunderbolt ay gustong kunin siya bilang isang disipulo, na isang bagay na hindi kapani-paniwala. Nasaan siya ngayon? Hindi kinausap ni Walker Burger si Landon Burger at ang iba pa, at si Iron Man naman ang tipong hindi magsasalita maliban kung tatanungin, kaya hindi siya interesado sa mga bagay tulad ng kung sino ang magiging disipulo ni Gale Burger. Katatapos lang niya sa ika-4 na yugto. Hindi, nakapasa na siya sa ika-4 na yugto. Tila medyo nawalan ng imak si Iron Man dahil masyadong mabilis si Gale Burger. Tumigil ang oras, kasama ang mahiwagang kaharian at ang kataas-taasang banal na armas, ang mga Iron Men ay naging mga figurang luwad lamang laban sa kanya. Para malaman, bago ang ikatlong yugto ay mayroong 4 na Iron Men, at 6 bago iyon, ibig sabihin, si Gale Burger ay nag-iisang nakapatay ng 10 Iron Men na ang mga cultivation level ay pawang naaayon sa isang high-level God King. Bagamat hindi makapagsalita, kulang sa karunungan, at hindi nakakaintindi ng mga estratehiya ang mga Iron Men, ang kanilang mga kakayahan sa opensiba at depensa ay tunay na kahanga-hanga. Kung hindi, bakit 9 na yugto lang ang nalampasan ng isang tao sa loob ng napakaraming taon para sa Iron Man array? Kung hindi isang pambihirang halimaw, kung walang mga kataas-taasang engkwentro at mga banal na kasanayan, paano makakaligtas ang sinumang nasa antas Diyos? Gayunpaman, ngayon ay nasira na ang record sa kasaysayan ng pamilyang Burger. At sa sandaling ito, ilang mga powerhouse sa antas ng Divine Emperor ang dumating sa labas ng lambak. Lahat sila ay makapangyarihang mga inapo mula sa pangunahing angkan ng pamilyang Burger, na mayroong hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pinuno ng angkan, maging sa kanyang mga anak na lalaki o sa kanyang pamangkin. Ang pinuno ng angkan ay may mga kapatid na lalaki at babae, at ang kanyang mga kapatid ay mayroon ding mga anak na lalaki at babae. Ang mga taong ito rin ang mga ikatlong henerasyon ng mga makapangyarihang tao ng pamilyang Burger. Tama. Ang leader ng angkan ay pangalawang henerasyon pa lamang, si Walker Burger at ang iba pa ay ikatlong henerasyon pa lamang, habang ang mga taong tulad ni Landon Burger at Ellen Webb ay nasa ika-6 at ika-7 henerasyon. Kasabay ng tunog ng ugong, pagkatapos dumating ang ilang banal na emperador, biglang bumukas ang isang pintuang space-time sa labas ng lambak, at ang mga tao sa loob ng lambak ay nakarinig pa ng maraming boses na nagsasalita sa pinto. Ngunit pagkatapos noon, isang marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok. Kuya, kuya, kuya. Tinawag siyang kuya ng mga banal na emperador, kasama na sina Walker Burger at iba pa. Ang lalaking ito ang panganay na anak ng pinuno ng angkan,
ang kasalukuyang pinuno rin ng Burger's Imperial Academy, ang susunod na tagapagmana ng pamilya Burger. Kung may pagkakaiba sa pagitan ng mga lihitimo at ilehitimong anak, ang kuya na ito ang pinakalehitimo, ang panganay na anak ng pangunahing pamilya, ang nakatatandang kapatid na lalaki sa direktang linya. Ang taong ito ay tinatawag na Landenberger, sa antas ng Diyos Soberano, kung siya man ay isang junior God Sovereign o isang intermediate God Sovereign, walang nakakaalam, kahit si Walker Burger. Bagamat may mga pangalan ang mga nakatatanda sa pangunahing angkan ng pamilyang Burger, may tendensya ang mga tagalabas na isa-isahin sila gamit ang mga numero, at nasanay na silang tawaging Landenberger, Brian Burger, at iba pa. Mamaya, paglabas niya, Walker, isama mo siya rito para makita ako. Bagamat lumabas si Landenberger mula sa space-time door, hindi agad nagsara ang pinto, at pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at bumalik sa space-time door, sa katuluyang nagsara ang pinto. Malabo ang nakikita nina Landenberger at Ellen Webb sa loob ng space-time door, tila may ilang taong nakaupo sa mesa na kumakain, at binuksan ni Landenberger ang space-time door habang kumakain, pumunta rito para magsalita, at pagkatapos ay bumalik para ipagpatuloy ang pagkain. Ganyan ang kapangyarihan ng malakas, isang kataas-taasang nilalang na kayang magbukas ng pintuan ng espasyo-oras anumang oras na naisin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1316 na imbitasyon sa angkan ng Dixon kahit na sa huli ay makapasa si Yusuf Zoc sa ikasyam na hamon, nabasag na niya ang mga makasaysayang record at nakuha ang atensyon ng mga nakatataas sa Imperial Academy, na naging dahilan upang makaramdam ng inggit at selos sina Landenberger, Zarya Burger, at iba pa. Natural lang na may puot din. Bagamat itinuturing silang kilala sa mga nakababatang disipulo, ang pinuno ng akademya, ang pinuno ng angkan na si Burger, at maging si Walker Burger ay hindi kailanman tunay na kumilala sa kanila. Pero ngayon, hindi lang ilang matataas na opisyal ang naalarma ni Gail Burger, kundi pati na rin ang pangalawang dekano at ang dekano, hanggang sa puntong personal na ipinapatawag ni Clan Leader Burger si Gail Burger. Isang personal na panawagan mula sa leader ng angkan, anong klaseng pagtrato ito? Ang kahit isang salita lang sa clan leader o ang pagtanggap ng nakakapagpatibay na tingin mula sa kanya ay sukdulan na sa kanilang karangalan, lalo na ang isang personal na pagkikita. Kaya naman, sina Landenberger at Gail Burger, bukod sa iba pa, ay mauunawaan na puno ng matinding inggit. At pagkatapos ng halos oras na kailangan para makainom ng isang tasa ng tsaa, muling nanginig ang lambak, ang berdeng liwanag ay walang tigil na kumukurap. Ang berdeng ilaw ay nangangahulugang pagpasa sa ika-6 na hamon. Nako, hindi nakapagsalita sina Landenberger at ang iba pa. Si Zarya Burger na dating nag-iisip ng kanyang sarili na may talento at namumukod tangi sa kanyang mga kasamahan, ngayon ay tila manhid at walang kinangkong ikukumpara kay Gail Burger. Tiyak na magniningning at uunlad si Gail Burger sa pamilya Burger, tiyak na magiging maliwanag at maganda ang kanyang kinabukasan. Ang ika-6 na hamon na, napakagandang binata, kahit ang isang patpat ng insenso ay hindi pa lumilipas. Malakas na papuri ni Walker Burger, sa wakas ay nakita na ng pamilya Burger ang paglitaw ng isa na namang kabataang may talentong malademonyo, isang tunay na masayang okasyon. Kuwit. Samantala, si Yusuf Zoc, na nagmadali sa 6 na hamon, ay labis na pagod. Bagamat hindi nakayanan ng mga Iron Men ang mga atake mula sa horse-cutting saber, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa bawat napatay niyang Iron Man. Nang marating niya ang ika-6 na hamon, halatang pagod na siya at kinakapos ng hininga. Sa totoo lang, hindi talaga siya si Gail Burger, taglay lang niya ang kaluluwa at katawan ni Gail Burger. Walang makakapantay sa pisikal na lakas at panloob na banal na kapangyarihan ni Gail Burger. Kung ang tunay niyang katawan ang papasok sa hamon, mas madali sana iyon. Gayunpaman, upang makapasok sa Imperial Academy, upang makapasok sa mga pangunahing antas ng pamilyang Burger, at upang mahanap si Ember Vance, kailangan niyang magnalit ng kanyang mga ngipin at magtiyaga sa lahat ng 9 na hamon. Dahil pagkatapos lamang makumplito ang lahat ng 9 na hamon ay saka ka lamang ituturing ng pamilya Burger bilang isa sa kanila, isang taong karapat-dapat alagaan, isang taong maaaring maisama sa matataas na antas ng pamilya Burger. Nagpatuloy siya, ang ika-7 hamon, 7 lalaking bakal. Kuwit.
Nang makumplito ni Gale Berger ang ikatlong hamon, nakarating na ang balita sa tahanan ng kanyang pamilya. Labis na nagulat ang kanyang ina na si Alicia Dixon at si Lola Sun nang matanggap nila ang balitang ito. Siyempre, sorpresa lang iyon, wala nang iba. Dahil sa pagkakataong ito nang bumalik si Gale Berger, nagpakita siya ng labis na kumpiyansa at kahinahunan, at dati ay may usapin na gustong kunin siya ni Thunderbolt Bids bilang isang disipulo, kaya natural at inaasahan na malalampasan niya ang ikatlong hamon. Matapos ang oras ng isang patpat ng insenso at dumating ang balita na nakapasa si Gale Berger sa 6 na hamon, laking gulat ni na Alicia Dixon at Lola Sun. 6 na hamon, imposibleng mahirap ito. Alam na ang mga Iron Men, gamit ang kanilang mga katawang bakal, mga kamaong kayang sum-iron ang mga bundok at ilog, at mga paa na kayang tapakan ang lahat ng direksyon, kahit ang mga papasok sa antas ng Hari ng Diyos ay maaaring hindi nangangahulugang makakakumpleto ng 6 na hamon. Hindi pa ako nakapasok sa Iron Man Array, pero narinig kong napakahirap nito, kahit ang mga high-level God Kings ay maaaring hindi makapasa sa lahat ng 6 na yugto. Sinusubok nito ang pisikal na lakas, banal na kapangyarihan, at katatagan ng pag-iisip. Habang umuusad ito, humihina ang enerhiya ng isang tao, kaya imposibleng makumplito ang lahat ng 9 na yugto. Ang pagkalagpas ng Batang Panginoon sa 6 na yugto ay nagpapahiwatig ng isang kahangahangang engkwentro, at tiyak na iimbestigahan ng pamilya Berger ang bawat detalye tungkol sa kanya. Pagsusuri ni Lola Sun habang nagsasalita, tumanggi ang Batang Panginoon noon na sabihin sa iyo kung ano ang engkwentro, na malinaw na nangangahulugang hindi ito masabi, at ang pamilya Berger, upang maimbestigahan ang kanyang pinagmulan, ay malamang napipilitin siyang ibunyag ito. Kahit hindi niya gawin, maaaring halughugin ang kaluluwa niya, na magiging disbentaha para sa kanya. Naiintindihan ko, biglang tumayo si Alicia Dixon, nakataas ang kanyang mga manggas habang hinuhubad ang kanyang mga simpleng damit, at kumuha siya ng isang set ng apricot yellow rainbow clothes mula sa kanyang space ring. Tulungan mo akong magbihis at magayos. Kailangan ko nang puntahan si Jordan Berger kaagad. Plano niya sana noong una na maghintay, ngunit ngayon ay tila kailangan ng makipagkita sa clan leader ng pamilyang Berger sa lalong madaling panahon, para sa kapakanan ng kanyang anak. Nagdala si Lola Sun ng mainit na tubig at tuwalya, at personal na tinulungan si Alicia Dixon na maghugas at magayos ng kanyang buhok gamit ang makeup. Ilang sandali pa, si Alicia Dixon ay nagbago, ang kanyang aura at kilos ay ibang-iba na sa dati, na nagpapakita ng isang anyo ng kataas-taasang kadakilaan. Ang kanyang mga titig ay may dalang pagmamataas, isang hininga ng hari. Tunay nga, iyon ang hininga ng hari. Sa sandaling iyon, para siyang hindi lamang isang maharlikang babae kundi isa ring emperador. Tara na, naglakad siya patungo sa panloob na tirahan ng pamilyang Berger, habang maingat na nakasunod si Lola Sun. Ang Dixon clan, isang lahi na matagal nang nawala mula sa Heavenly Realm ngunit minsang nagningning ng maluwalhati, ay dating nakatayo kasama ng 8 dakilang pamilya. Nang makilala ng mga pinuno ng 8 dakilang pamilya ang kanyang ama, tinatawag nila ito bilang, kapatid na Dixon, hindi bilang, little brother. At siya, si Alicia Dixon, ay ang nag-iisang anak na babae ng Dixon clan, na may nakakatakot at prestihiyosong lahi. Pagkalipas ng halos kalahating oras, pagkatapos ni Yusuf Zop makalampas sa ikapitong yugto, dumating si Alicia Dixon, kasama si Lola Sun, sa mga tarangkahan ng Berger clan. Ito ang pribadong pasukan ng Berger clan, na hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Malapit si Alicia Dixon sa isang babae sa loob, na isa sa mga hindi gaanong kilalang kerida ng isang mahalagang Berger, kaya maraming beses na siyang nakapunta rito noon. Gayunpaman, dati, lagi siyang inaanyayahan ng mas mababang babae na iyon, na siyang nangunguna sa kanya papasok, ngunit dahil dumating siya ng hindi imbitado sa pagkakataong ito, walang nag-akay sa kanya papasok, at siya ay pinahinto sa labas ng gate. Ito ang visiting card ng Dixon clan. Naglabas siya ng isang ginintoang card, na kumikinang na may makapangyarihang aura. Ang aura ay naglalabas ng maharlikang kulay lila ginto, isang kulay na tanging ang mga banal na emperador lamang ang nagtataglay. Iniabot niya ang card sa deputy steward sa gate, malamig ang boses na nag-uutos. Ang card na ito ay para sa inyong clan leader ng pamilyang Berger, hindi ito dapat buksan ng sinuman. Turuan mo siya agad.
Angkan ng Dixon. Nakilala ng Deputy Steward si Alicia Dixon, at nang marinig ito, ay iritadong sumagot, "Anong katayuan mo sa tingin ang hindi ko alam? Hindi bubuksan ng iba maliban sa pinuno ng angkan. Gusto mo bang makilala ang pinuno ng angkan? Sa tingin mo ba ang clan leader ay isang taong pwede mong hilingin na makita ng basta-basta? Sa isang walang kwentang baraha lang, sa tingin mo ba isa kang tao?" Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang baraha, gustong makita kung ano ang pagpapanggap ni Dixon. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang card, naglabas ito ng isang nakakapangilabot na supreme pressure at realm, na naging dahilan hindi lamang para mapaluhod ang Deputy Steward kundi pati na rin ang mga gwardya sa gate, hindi makagalaw. Bukod dito, binalot ng pressure ang buong mansyon ng Burger, at sa loob ng libu-libong milya, lahat ng nasa loob ng mansyon, mga babae, mga bata, mga hari ng Diyos, mga banal na emperador, ay napilitang lumuhad. Hindi sila lumuhad ng kusa, ang nakalulumong aura at realm ay hindi sinasadyang yumuko sa kanilang mga tuhod, na pumipilit sa kanila na mapabagsak. Sino ang maglalakas loob? Sa isang iglap, maraming banal na nilalang sa loob ng mansyon ng mga Burger ang nabahala, at ang mapagkumbabang pinuno ng angkan na si Jordan Burger ay lalong nabagabag. Kaya, anim na guhit ng liwanag ang lumabas, kung saan ang leader ng clan na si Jordan Burger ang pinakamabilis na nangunguna. Ito ang aura ni Kuya Dixon. Ito ang aura ni Kuya Dixon. Whoosh! Ang visiting card na nasa kamay ng deputy ay direktang hinayla papunta kay Jordan Burger, at pagkatapos ay nawala ang pressure, at naglaho ang realm. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1317 Anak ng pagkakaibigan sa sandaling ito, sa labas ng mansyon ng pamilya Burger, si Jordan Burger, ang pinuno ng angkan ng Joe Clan, ay nanginginig gamit ang dalawang kamay. Tiningnan niya ang imbitasyon na hawak niya, ang kanyang mga mata ay medyo mamasa-masa at namumula, walang tigil na bumubulong tungkol sa kanyang, Kuya Dixon. Naguluhan ang lahat sa sitwasyong ito, hindi nila kilala kung sino si Kuya Dixon, ni hindi nila maintindihan kung bakit ang karaniwang kalmado at tusong leader ng angkan ay nagugulo ngayon. Sa sandaling iyon, sina Alicia Dixon at Lola Dyer na nakatayo sa labas ay nagbigay pugay kay Jordan Burger, Jr. Alicia Dixon, binabati ko si Tio Jordan. Tio Jordan. Nagulat ang ilang respect level cultivator nang marinig nilang tinawag ng babaeng ito si Jordan Burger na tiyuhin, dahil tila wala pang tumawag sa kanya ng Tio Jordan, noon. Siya ang pinuno ng pangunahing lahi ng pamilyang Burger, kaya tinatawag siyang tiyo ng ilang pamangkin. Tio Burger ang tawag sa kanya ng mga taong hindi niya kapamilya kundi malapit sa pamilya Burger, pero walang tumatawag sa kanya ng tiyo lang. Dahil sa kaharian ng langit, ang tiyuhin, ay mayroon ding mapanghamak na kahulugan, ibig sabihin ay ikaw ang nakababatang kapatid ng aking ama, hindi isang nakatatandang kapatid. Wow! Sa wakas ay nanginig ng malakas ang katawan ni Jordan Burger, at nakatitig siya ng mataman kay Alicia Dixon, ang mga mata nito ay lalong nanliliwanag. Hindi iniwasan ni Alicia Dixon ang tingin ni Jordan Burger, kalmado at mahinahon siya. Mukha, kamukha, kayo, kamukhang kamukha ng nanay mo, at medyo kamukha rin ng tatay mo. Noong ipinanganak ka, napakaliit mo lang, kulubot-kulubot ang katawan mo, at ngayon ay lumaki ka na bilang isang pinong tao, hahaha, ikaw si Alicia, ang nag-iisang anak na babae ng kuya ko, si Alicia Dixon, hahaha. Hindi pa nakikilala ni Jordan Burger si Alicia Dixon noon, sa kabila ng kanyang pagpapakasal sa pamilya Burger bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ano ang katayuan ni Jordan Burger. Hindi siya isang taong kayang makilala ng panloob na asawa ng external clan ni Burger. Tio Jordan. Muling nagbigay pugay si Alicia Dixon kay Jordan Burger. Alicia, sumama ka sa akin agad, minsan ko nang hiniling sa iyong ama na ilipat ang kanilang pamilya rito sa magulo at hindi matatag na lungsod na ito, ngunit matigas silang tumanggi. Ngayong nandito ka na, ito na ang tahanan mo. Mapagmahal na hinawakan ni Jordan Burger ang kamay ni Alicia Dixon. Sa sandaling ito, tunay siyang nasa sabik, hindi niya maitago, at ang kanyang init para kay Alicia Dixon ay taos-puso. Ama, ito, siya, habang inaakay ni Jordan Burger si Alicia Dixon patungo sa pinto, sumunod si Elder Joe at nag-atubiling magsalita.
Ano ba yung pinag-uutol-yutol mo? Anong meron dito na siya? Para sabihin ko sa iyo, siya ang tagapagligtas ko at anak din ng isang kalahating tagapagturo, si Sabrina Dixon. Hindi ba't naikwento ko na sa iyo ang tungkol kay Sabrina Dixon noong bata ka pa? Ano? Anak siya ng tiyo Sabrina ko. Labis na nagulat si Elder Joe, hindi makapaniwala. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Nakikilala mo ba si Alicia? Biglang tumigil si Jordan Berger at nagtanong. Siya. Nahirapan si Elder Joe na magsalita. Si Alicia Dixon ay ikinasal sa Berger's external clan sa isang lalaking walang kwentang tao, at siya ay naging balo sa loob ng maraming taon. Alam niya ito dahil kilala ni Alicia Dixon ang isa sa kanyang mga kabit, at ilang beses na niyang nakita si Alicia Dixon. Tiyo Jordan, ako ang manugang ninyo ng pamilyang Berger. Ano? Labis ding nagulat si Jordan Berger, nakanganga ang bibig sa hindi makapaniwala, simula kailan? Paano ko hindi alam ang tungkol dito? Sino ang asawa mo? Tawagan mo siya rito dali. Ano to? Nagpakasal ka sa pamilya Berger namin, at hindi ko alam. Ang asawa ko ay si Jonathan Berger, na pumanaw na maraming taon na ang nakalilipas. Siya ay mula sa external clan, wala kaming seremonya ng kasal noong nagkita-kita kami. Ano? Nakakapangilabot yan, talagang nakakapangilabot. Nakakainis talaga ito. Elder Joe, ikaw na hindi karapat-dapat na anak, si Alicia ay ikinasal sa aming pamilya Berger, paano mo hindi malalaman ang tungkol dito? Paano ka nagsisilbing pansamantalang pinuno ng pamilya ng ganito? Paano? Kasabay ng isang malakas na sampal, si Jordan Berger, na tila galit na galit, ay sinampal si Elder Joe sa mukha, habang humihinga ng malalim. Hindi nang ahas gumalaw o umiwas si Elder Joe, at tanging pagyuko lamang ang nagawa niya bilang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Tiyo, hindi kasalanan ni Kuya, kasalanan iyon ni Alicia dahil hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, pero talagang inalagaan ni Kuya ang dalaga at ang bata sa mga nakalipas na taon. Bata, nanganak ka na ba ng anak para sa pamilya Berger ko? Huminga ng malalim si Jordan Berger. Oo. Nagngangalang Gail Berger, na nangangahulugang isang kaluluwa na may tapat na katapatan at taos-pusong integridad, tapat sa mga tao, tapat sa mundo. Magandang pangalan. Nasaan si Gail? Ay papasundo ko agad siya kay Elder Joe para makita ako. Dapat ay nasa Ironman Array na siya ngayon. Nanatili ang nakangiting kilos ni Alicia Dixon, habang hinahayaan si Jordan Berger na hawakan ang kanyang kamay. Elder Joe, bilasan mo, isama mo si Gail para makita ako. Pero hintayin natin matapos niya ang Ironman Array. Mabuting bata, napakabuting bata, alam pa rin kung paano pumasok sa Ironman Array para hubugin ang sarili niya. Padre, nakalabas na si Gail Berger sa Ironman Array. Sa sandaling iyon, hawak ni Elder Joe ang isang communication jade slip, at may komplikadong tingin kay Alicia Dixon, at sinabi, si Gail Berger, sa loob ng 1.5 oras, ay dumaan sa 9 na yugto ng Ironman Array, ang kanyang cultivation level, upper tier deity. Ano? Nagulat na naman si Jordan Berger. Isang Diyos na nasa mataas na antas na dumadaan sa 9 na yugto. At sa loob lang ng 1.5 oras. Paano ito naging posible? Dadalhin siya rito ni Walker sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita si Gail dahil siya ang walang kapantay na henyo ng pamilya Berger ko sa loob ng 1 bilyong taon, na lumalampas sa walang kapantay na talento. Sige, dalhin niyo siya rito, dalhin niyo siya sa sala. Habang nag-uusap sila, nakapasok na sila sa loob ng sala. Napakataas ng kalidad ng sala na ito, ginagamit para tumanggap ng mga matataas na miyembro ng ibang malalaking pamilya, at tanging ang mga may mabubuting relasyon lamang ang maaaring makapasok. Binigyan ni Jordan Berger ng sapat na karangalan si Alicia Dixon. Sabihin mo kay Tiyo, nasaan ang mga magulang mo? Paano ka nakapagpakasal sa isang tao mula sa Berger's external clan? Bakit mo tinatago yan nang hindi sinasabi? Bakit bigla mo nalang ipinakita ang pagkakakilanlan mo ngayon? Kung hindi mo ito ibinunyag, patuloy ka bang magdurusa sa external clan? Pinapagod mo talaga si Tiyo Jordan mo. Kung malaman ito ni Big Brother, hindi ba niya ako sisipain? Pagkatapos makaupo ni na Jordan Berger at Alicia Dixon,
sinimulan niya ang kanyang mga reklamo, na parang isang nakatatanda na pinaparusahan ang isang nakababata. Tiyo, ikaw ang pinuno ng angkan, paano ka nagawang sipin ni tatay? Tinakpan ni Alicia Dixon ang kanyang bibig at tumawa. Tumawa ng malakas si Jordan Berger, sabay kaway ng kamay, hindi mo alam, ang init ng ulo ng tatay mo. Noon, hindi ako nakaligtas sa mga sipa niya. Sabi ni Alicia Dixon, nawala ang aking ama at ina noong ako ay 7 taong gulang, buhay man o patay, hindi ko alam. Mula noon ay inalagaan na ako ng pamilyang Dyer. Habang lumalaki ako at naglakas loob na maranasan ang mundo, nakilala ko si Jonathan, at pagkatapos ay nagpakasal ako sa inyong pamilya, inialay ang aking sarili sa pagiging isang mabuting asawa at ina. Kalaunan, matapos mamatay si Jonathan dahil sa isang aksidente, itinoon ni Tio ang lahat ng kanyang pagsisikap kay Gail, na hindi kailanman nabigo at palaging nagsisikap na umunlad. Oo, mabuting bata, napakabuting bata. Pero, nawala na ang kapatid ko at ang hipag ko. Kumunat ang noo ni Jordan Berger. Wala ka bang ideya kung saan sila nagpunta? Hindi ko alam, baka meron sila. Pumanaw na. Dumilim ang ekspresyon ni Alicia Dixon. Hindi pwede yan. Kung isasaalang-alang ang antas ng cultivation ng mga magulang mo, ang connecting heaven and earth, hindi sila mamamatay, huwag kang mag-alala. Paulit-ulit na umiling si Jordan Berger. Pare, dinadala ni Walker si Gail dito, nasa labas sila ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Elder Joe para ibalita na dumating na sina Walker Berger at Gail Berger. Bilisan mo, isama mo sila rito. Tumawa ng malakas si Jordan Berger, ito ang bunga ng pagkakaibigan ng pamilya Berger natin at ng pamilya Dixon sa 2 henerasyon, hahaha. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1318 personal na transmisyon ng pinuno ng angkan sa sistemang binhi sinundan ni Yusuf Zoc si Walker Berger papasok sa Berger's Banquet Hall, kalmado at payapa. Gayunpaman, nang makita niya ang ina ni Walker na nakaupo kasama ang isang matandang lalaki na may puting buhok, hindi niya maiwasang mamangha sandali. Bago pa sila makarating dito, sinabi na sa kanya ni Walker habang papunta na sila para makipagkita sa lider ng angkan at sa dakilang matatanda, pero ano ang ginagawa ng sarili niyang ina rito? Hahaha, nang makitang pumasok si Yusuf Zoc, humagalpak ng tawa si Jordan Berger at tumayo para salubungin ito. Tunay nga, ang kahangahangang pinuno ng angkan, isa sa mga kataas-taasang dignitaryo, ay nagbigay kay Yusuf Zoc ng isang pagtanggap na higit pa sa karaniwang pamantayan, nilapitan siya at sinuri mula ulo hanggang paa. Sa sandaling ito, tumayo rin si Alicia Dixon nang nakangiti at sinabing, Walker, hindi mo pa ba nababati ang lider ng angkan? Dapat lolo ang itawag mo sa kanya. Binabati ni Walker Berger, ang pinuno ng angkan, si Lolo. Agad na lumuhad si Yusuf Zoc, habang kumakabog ang puso niya. Maaari bang direktang makausap ni Alicia Dixon ang lider ng angkan? Bukod dito, si Alicia Dixon ay nakadamit ng napakaganda ngayon, nagpapakita ng walang kapantay na aura ng kadakilaan habang nakaupo roon ng kalmado. Sino nga ba ang ina ni Walker Berger? Sa iyo ang aming Berger clan bloodline, pero ang iyong Dixon clan bloodline ay mas puro at mas malakas. Mabuting binata, sa kombinasyon ng mga kataas-taasang lahi ng ating dalawang pamilya, hindi nakakapagtaka na taglay mo ang likas na kapangyarihan at cultivation. Magaling, magaling, magaling. 3 beses na inulit ni Jordan Berger ang mga papuri at tinapik ang balikat ni Yusuf Zoc sa bawat salita. Sa bawat tapik, isang malakas na bagzo ng puwersa ang dumadaloy sa dantian ni Walker. Pagkatapos ng 3 ganitong tapik, isang malakas na tunog ng pagkalabog ang lumabas mula sa buong katawan ni Walker, at ang kanyang cultivation level ay tumaas pataas. Sa isang iglap, naramdaman ni Yusuf Zoc, na naninirahan sa kaluluwa ni Walker, ang paparating na kalamidad, ang kalamidad ng hari ng Diyos. Siyempre, kay Walker iyon, hindi sa kanya mismo, ngunit malaki rin ang naitutulong ni Yusuf Zoc sa 3 haplos na iyon ni Jordan Berger, kahit na pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng loob. Salamat, Lolo, pinuno ng angkan. Nalalapit na ang kapahamakan ng Diyos kong hari. Nagkunwaring tuwang-tuwa si Yusuf Zoc dahil kailangan niya, kung hindi ito magiging naaayon sa pagiging Walker Berger. Tunay nga,
Sa pagkakataong ito ay tunay na ginawang biyaya ni Walker Burger ang kasawian. Bagamat sinakop ni Yusuf Zoc ang kanyang kaluluwa, natulungan niya itong malampasan ang siyam na hamon ng Iron Man at natanggap ang transmisyon ng kapangyarihan mula sa lider ng angkan. Sa katotohanan, ito talaga ang kapalaran ni Walker Burger, hindi ni Yusuf Zoc. Ito ang nararapat sa iyo. Bumalik si Jordan Burger sa kanyang upuan at pagkatapos mag-isip sandali, iniutos niya, ibigay mo ang aking utos. Una, i-recruit si Walker Burger sa Imperial Academy Seed Department. Pangalawa, sa loob ng 3 araw, magdaos ng isang malaking pagtitipon at anyayahan ang mga kaibigan na magsagawa ng seremonya ng pagsisimula ng disipulo upang opisyal na tanggapin si Walker Burger bilang aking ika-7 disipulo. Pangatlo, bigyan si Walker Burger ng isang mansyon na may tig-300 lalaki at babaeng katulong. Pang-apat, bigyan si Walker Burger ng isang pares ng linglong jade arms. Pang-5, bigyan si Walker Burger ng isang nakakasakit na espiritual na kayamanan, isang nakuhang sandata ng espiritu, ang patpat ng 5 elemento. Pang-6, bigyan si Walker Burger ng isang nagtatanggol na artifact ng The Whist, ang Iron Armor Battle Garb. Pang-7, bigyan si Walker Burger ng 100 bilyong Spirit Stones. Pang-8, bigyan si Walker Burger ng waist badge na magbibigay daan sa kanya ng walang limitasyong pag-access sa mga lihim na lugar sa loob ng Domestic Affairs Office. Ang lahat ng mga reg-along ito ay dapat ihatid kaagad. Opo, agad na yumoko ang dakilang matatanda at si Walker Burger upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, napagtanto na ang kanilang ama ay tunay na masaya ngayon, at ang posisyon ng Dixon clan sa paningin ng kanilang ama ay napakataas. Salamat po, Lolo, pinuno ng angkan. Ulol na bata, dapat mo na akong tawaging master ngayon, sabi ni Alicia Dixon nang may nanunuksong ngiti. Salamat, Guro. Agad na binago ni Yusuf Zoc ang kanyang paraan ng pagtawag. Bilang ika-7 ranggo na disipulo sa ilalim ko, ang iyong antas ng cultivation din ang pinakamahina. Sa hinaharap, dapat kang magsanay ng masigasig at huwag akong bigwan, ni bigwan ang iyong ina, at tiyak na huwag suran ang reputasyon ng iyong lolo sa ina. Pagbabala ni Jordan Burger. Itatandaan ito ng disipulo at hinding-hindi niya ito malilimutan. Malakas na deklarasyon ni Yusuf Zoc. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ang isang grupo ng mga katulong na nakadamit ng mag-ara, may dalang mga tray. Ang ilang mga tray ay may singsing, ang iba ay may kasamang pares ng malatotom na mga brasong jade, na sa totoo lang ay mga arm guard, at ang isa pang tray ay may dalang itim at puting baluti pang digma. Ang pinakanakakagulat kay Yusuf Zoc ay ang pagpasok ng 16 na batang tagapaglingkod na nasa God King level sa dulo, may dalang isang tungkod na madilim na parang bula at sa unang tingin ay kamukha ng Cosmic Rod, na may kasamang kakaibang aura. Ang patpat na ito na may 5 elemento ay talagang nagmula sa Cosmic Rod, na nilikha ayon sa wangis nito, ang gawa ng tao, samantalang ang Cosmic Rod ay natural na nabuo. Ang pagkakaiba ay nasa isa na likas, ang isa naman ay natamo. Ang likas ay natural na nabubuo, ang nakukuha ay gawa ng tao. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba, at syempre, magkakaiba rin ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake. Napasinghap ng malalim si Yusuf Zoc dahil, gamit ang 5-element stick na ito, kaya na niyang magdulot ng kaguluhan sa pamamagitan ng maling dahilan. Parang may nagdala sa kanya ng unan noong matutulog na siya, kaya medyo nakaramdam siya ng pasasalamat sa pamilya Burger. Maingat na tinipon ni Yusuf Zoc ang bawat kayamanan, at isinabot ang jade token sa kanyang baywang, pagkatapos ay muli niya itong pinasalamatan. Pwede ka nang bumaba. Panganay na kapatid na lalaki, ika-7 kapatid na lalaki, ilibot siya sa Imperial Academy. At tandaan, dapat mong ituring si Jongzin na kapantay mo at alagaan siyang mabuti. Maaari niyang gamitin ang anumang mapagkukunan mula sa Imperial Academy kung kailan niya gusto. Kung sakaling magkamali si Jongzin sa loob ng angkan sa hinaharap, wala kang autoridad na parusahan siya. Opo, Ama, mahigpit naming susundin ang inyong mga utos. Parehong nawalan ng malay ang magkapatid. Si Gale Burger na ito, ang hindi kapansin-pansing karakter na ito mula sa isang dayuhang angkan, ay agad na nagkamit ng katayuan na katumbas ng sa kanila. Masasabing talagang umakyat siya sa langit sa isang hakbang lang. Umalis si Yusuf Zoc kasama ang magkapatid,
habang si Alicia Dixon ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Jordan Berger, na pangunahing nagtatanong tungkol kay Sabrina Dixon. Kuwait. Ang Imperial Academy ng pamilyang Berger ay matatagpuan direkta sa hilaga ng Unsettled City, sa likod ng Engranding Berger Estate, at sa likod nito ay matatagpuan ang isang tuloy-tuloy na kahabaan ng God Mountain. Ang Imperial Academy ay matatagpuan sa ibabaw ng God Mountain, napakalawak at marangya. Jongzin, kaya pala ang lolo mo sa ina ay si Sabrina Dixon, hindi nakakapagtaka na ganito kakayaman, at hindi nakakapagtaka na kaya mong malampasan ang siyam na pagsubok. Nagtataka si Walker Berger, noong bata pa ako, madalas banggitin ng tatay ko kung gaano kakahanga si Tio Chenny, at minana mo ang pinagsamang lahi ng pamilyang Berger at Dixon. Kaya naman, magsumikap kayo sa inyong paglilinang, at hindi magtatagal at itataas kayo sa karangalan ng isang emperador. Panginoong Din, ako po. Huwag mo akong tawaging Din, isa ka ng disipulo ng aking ama, at kahit na nasa ikapitong ranggo ka, kalahi ko pa rin ang iyong henerasyon, kaya tawagin mo na lang akong kuya. Tama, ako ang ikapitong kapatid mo, haha. Kuya, ikapitong kuya, wala akong kaalam-alam sa mga bagay-bagay tungkol sa lolo ko dahil hindi naman nabanggit ng nanay ko ang pamilya niya sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang nalaman kung sino ang lolo ko. Si Ate Alicia ay tunay ngang isang kahanga-hangang babae. Tumanggaw si Walker Berger. Siya nga pala, Jongzin, ikaw na ang bahala sa anumang bagay na mayroon ka sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng seremonya ng pagiging disipulo sa loob ng 3 araw, ikaw ay maninirahan sa Imperial Academy. Mayroon ka pang 3 araw na kalayaan, at pagkatapos niyan, haharapin mo ang pinakamahirap na panahon ng pagsasanay sa iyong buhay. Dahil naging disipulo na ako ng aking ama, malamang na hindi siya magkakaroon ng oras para personal na turuan ka, kaya kailangan mong magsimula sa sistema ng binhi, sumailalim sa sistematikong pagsasanay. Magiging mahirap ito, at sana ay handa ka sa psikolohikal na aspeto. Sabi ni Jordan Berger sa kanya habang sila ay naglalakad. Kumusta naman ang posisyon ko sa External Affairs Hall Inspection Group? Inspection Group. Hindi nakapagsalita sina Walker Berger at Jordan Berger, isa na kayong disipulo ng SID System, isang senior student ng aming ama, paano naman ang kahit anong inspection group o external affairs hall? Kahit ang tanggapan ng mga ugnayang panloob o ang tanggapan ng angkan ay walang autoridad sa iyo, ikaw ang higit sa lahat ng iyan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1319 na pagtatapat pinangunahan ni Walker Berger si Yusuf Zoc upang maglibot sa Imperial Academy at pagkatapos ay pumasok sa maalamat na SID System. Ang lugar na ito sa loob ng Imperial Academy ay isang malayang espasyo, isang maliit na cosmos kung saan ang daloy ng oras ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, at ang konsentrasyon ng banal na espiritual na enerhiya ay 1,000 beses na mas mayaman. Sa maliit na cosmos na ito, ang 100 taon ng paglilinang ay katumbas lamang ng 1 taon na paglilipas sa labas, kaya tanging ang mga pinakamay natatanging talento na miyembro ng pamilyang Berger ang maaaring makapasok sa SID System. Siyempre, hindi lamang ang mga miyembro ng pamilyang Berger ang nasa SID System kundi pati na rin ang mga individual mula sa mga kalyadong angkan, tulad ng pamilyang Brown, pamilyang Escobar, pamilyang Petty, pamilyang Meskipon, at iba pa. Ang mga taong ito ay mga tapat na basalyo ng mga Berger, kaya naman ang mga may natatanging talento sa kanilang mga angkan ay maaari ring pumunta rito upang magsanay. Bukod pa rito, maaari ring makapasok ang mga personal na ginagabayan na disipulo ng ilang maimpluwensyang tao. Habang inaakay ni Walker Berger si Yusuf Zoc papunta sa maliit na cosmos ng SID System, hindi mabilang na mga tingin ang agad na napunta kay Yusuf Zoc. May humigit kumulang 100 tao na tila nagtitipon at nakapila sa pasukan ng maliit na cosmos, na para bang naroon sila upang salubungin si Yusuf Zoc. Micah, ano ang meron sa lineup? May tinatanggap ba kayong bagong miyembro? Tumawa si Walker Berger at tumingin sa isang kabataang nakatayo sa unahan ng grupo. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang maalamat na si Micah Berger, pinuno ng SID System, at ang pinakatanyag na figure sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Berger, siya rin ang lehitimong anak ni Gail Berger. Sa katunayan, si Micah Berger ay anak ni Gail at tuwirang apo ni Jordan Berger,
at ang kanyang lahi ang pinakadalisay sa mga dalisay sa loob ng pamilyang Burger. Mapastatus man o personal na talento, pareho itong maituturing na napaka-ekstraordinaryo. Padre, Tio 7, pagsaludo ni Micah Burger kina Gale at Walker at saka sumulyap kay Yusuf Zoc, ang kanyang bibig ay kumorba para sa isang ngiti, sa palagay ko ay si Gale Burger ito. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Sa publiko, tinatawag ninyo akong Master Uncle, pero dahil magkasama kayong magsasanay at mag-aaral, mas mabuting tretuhin ninyo ang isa't isa ng pantay-pantay. Hindi mahalaga kung paano kayo magkausap. Pagbubuo ni Gale ng tono. Sa pamilyang Burger, mahalaga ang ranggo, ngunit gayon din ang antas ng cultivation. Ang isang mataas na ranggo ay maaaring mag-ukol ng mababaw na respeto, ngunit kung ang iyong cultivation ay mahina, walang sino man ang talagang magtataas sa iyo. Sa buong kaharian sa langit, ang kapangyarihan ang siyang nagpapatama, at ang lakas ang siyang nagtatakda ng ranggo. Paano magiging isa ang pamilyang Burger sa 8 dakilang pamilya kung wala silang malalakas na kamao o makapangyarihang lakas? Ayos lang yan, batang Panginoon tiyuhin, ang pangalan ko ay Micah Burger, pansamantala akong nagsisilbing pinuno ng seed system sa miniature cosmos. Malapit ka nang sumali sa seed system para simulan ang iyong pagsasanay, kaya mula sa sandaling makapasok ka, hindi ka na magiging isang Master Uncle, kundi isang ordinaryong miyembro lamang ng seed system, na maninirahan at magsasanay dito, at susundin mo ang aking pangunguna. Mahigpit ang aming pagsasanay sa seed system. Sana ay hindi ka umasa sa iyong katayuan para apihin ang iba. Dito, walang may pakialam sa katayuan mo, lakas lang ang mahalaga. Kaya, kumusta naman? Sasali ka ba ngayon, o pagkatapos ng engranding seremonya ng pag-aaral sa loob ng 3 araw? Si Micah Burger, na malinaw na isang figure ng autoridad, ay tahasang inihayag ang lahat. Ang di sinasabing mensahe ay, kung masasaktan niya si Yusuf sa kanyang pagtanda o pag-aaral, si Yusuf ang haharap dito, dahil siya ang amo. Ano ang inihahanda ninyong lahat? Biglang singit ni Walker Burger. Sumagot si Micah Burger, papunta kami sa Broken Temple para manghuli ng mga tigre. Nabalitaan namin na kamakailan lang ay may 2 itim na tigre na nakitang pag-alagala sa Broken Temple, at ang mga miyembro ng ibang angkan ay paparating na. Natural lang, hindi tayo maaaring mahuli. Ano? 2 itim na tigre? Seryoso ka ba? Nagningning ang mga mata ni Walker Burger nang marinig ang tungkol sa 2 itim na tigre. Ang tinaguriang mga itim na tigre ay ang Sky Demon Black Tigers, ang parehong uri ng kabayo ng kilalang-kilalang tulisan ng Misty Mountains, ngunit ang Sky Demon Black Tigers ay napakabihirang makita, isang pangyayaring minsan sa bawat 10,000 taon. 2 lang ang nasa buong Heavenly Realm, isa kasama ang pamilya Goodman at isa sa ilalim ng bandido ng Misty Mountains. Ang mga itim na tigre ay itinuturing na mahahalagang kayamanan, at ang pagsakay dito bilang isang kabayo ay nakadaragdag sa prestihiyo ng isang tao. Bukod pa rito, sa tamang suporta ng mahahalagang materyales, ang isang itim na tigre ay maaaring umunlad sa isang God Sovereign level. Isipin mo ang prestihiyo ng pagkakaroon ng itim na tigre na nasa antas ng Diyos Soberano. Tio 7, huwag ka pong makialam. Ang mga papunta roon ay ang mga seed disciples mula sa Imperial Colleges ng 8 dakilang pamilya. Bilang isang Superior Divine Emperor, kung aalis ka, ano pa ang natitira para sa amin? Hindi ba't isa ka ring banal na emperador? Sagot ni Walker Burger, habang iniirap ang kanyang mga mata. Pero nasa unang antas pa lang ako, walang kapantay sa nakatataas mong antas. Sige, hindi na ako magpipilit pa, okay. Pero, mukhang hindi rin makakarating si Gale, dahil sa loob ng 3 araw ay gaganapin na ang seremonya ng pagtanggap ng mga bagong disipulo ng lolo mo. Oh, bulalas ni Micah Burger, habang sumusulyap din kay Yusuf Zoc, at nakangiting nagtanong, kumusta ka naman? May mga naiisip ka ba? Gusto ko sanang pumunta. Sa sandaling ito, tiningnan na ni Yusuf Zoc ang lahat ng estudyante sa Imperial College Seed Department, ngunit laking gulat niya nang hindi niya makita si Ember Vance. Tunay nga, sa mga alaala ni Gale Burger, si Ember Vance ay kabilang sa Imperial College Seed Department, ngunit sa mga tao rito, walang taong may isang braso, ni walang bakas ni Ember. Sige, kung gusto mong pumunta,
pwede ka naming hintayin sa labas ng Broken Temple ng 3 araw at pagkatapos ay sabay-sabay na tayong pumunta roon. Hindi mo na kailangang maghintay sa kanya ng 3 araw, sapat na ang paghihintay ng 6 na oras. Bigla, isang boses ang bumaba mula sa kalangitan, ito ay ang boses ng pinuno ng angkan na si Jordan Berger. Gale, pumunta ka sa Inheritance Hall ngayon din. Kukunin kitang maging disipulo ko ng mas maaga. Oo, yumuko si Yusuf Zoc kay Micah Berg at saka tumalikod para umalis. Sumunod din si Walker Berger, nagtataka kung bakit inilipat ang seremonya mula 3 araw pagkatapos patungo sa ngayon. Kuwait, maya-maya pa, nakarating sila sa Inheritance Hall, at bukod kay Jordan Berger, mayroon ding 3 iba pang elder na may puting buhok na may katulad na aura sa kanya. Nakaupo rin doon si Alicia Dixon, kasama ang isang grupo ng mga banal na emperador at mga Diyos na soberano. Sa kabuuan, mahigit 30 tao ang lahat. Ama, bakit parang hindi matatag ang iyong enerhiya? Gulat na bulalas ni Walker Berger habang papasok sa Inheritance Hall. Kumaway si Jordan Berger, nasa kritikal na punto ako ng aking cultivation nitong mga nakaraang araw. Kung hindi lang dahil sa paghinga ni Kuya Tianyi, hindi sana ako aalis sa pag-iisa ngayon. Kaya naman, pagkatapos ng seremonya ng pagiging apprentice, kailangan ko na agad bumalik sa pag-iisa. Siya nga pala, Gale, kailan mo tatawirin ang kapigatian? Tanong muli ni Jordan Berger. Maghintay ka pa ng kaunti. Kahit kaya ko na itong tiisin ngayon, pakiramdam ko ay hindi pa dumarating ang tamang pagkakataon, kaya pinipigilan ko na lang ito. Ayos lang yan. Una, kilalanin mo ang 3 mong nakatatandang kapatid. Wala rito ang 3 pang nakatatandang kapatid, kapag bumalik sila, kailangan mo silang alukan ng tsaa. Kumusta, Gale? Ang pangalan ko ay Cal Petty, at ako ang panganay mong kapatid na disipulo. Ang panganay na kapatid na disipulo ay nagpakita rin ng isang makapangyarihang presensya, malinaw na nasa antas ng Diyos na soberano. Ako ang pangatlong kapatid mong disipulo, ang pangalan ko ay Han Escobar. Ako ang pang-anim mong kapatid na disipulo, ang pangalan ko ay Stan Harman. Pagbati sa lahat ng 3 magkakapatid na disipulo, agad na pagbati ni Yusuf Zoc. Sige, magsisimula na ang seremonya ng apprentice. Kasabay ng utos ni Jordan Berger, isang tagapagturo ng seremonya ang humakbang paarap at nagsimulang magbigay ng mga salita ng paggalang sa langit at lupa. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang lahat upang magbigay pugay sa mga ninuno, bigkasan ang mga alituntunin ng pag-uugali, at ang mga tuntunin ng angkan, at iba pa. Sa wakas, yumuko si Yusuf Zoc kay Jordan Berger at sa 3 magkapatid na disipulo, at ang pangalang Gale Berger ay naitala rin sa talaan ng lahi ng angkan at talaan ng pasukan. Ang seremonya ay nagpatuloy ng 6 na oras, at pagkatapos ng 6 na oras, huminga ng malalim si Jordan Berger at tumingin kay Yusuf Zoc, na nagsasabing, Gale, mag-aral kang mabuti sa Imperial Academy. Babalik ako sa aking pag-iisa at paglilinang. Kapag lumabas na ako, personal kitang gagabayan. Habang nagsasalita, sandaling tumigil si Jordan Berger at saka ngumiti, napag-usapan lang namin ni Alicia na hindi ka pa kasal at hindi pa nagkakaanak, kaya naman inayos na namin ng nanay mo ang kasal para sa iyo. Sige, iyon lang, aalis na ako. Pagkasabi ni Jordan Berger, umalis na siya sa ere. Naiwan si Yusuf Zoc na medyo naguguluhan, paano siya biglang naging ikakasal. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1320 regalo ni Alicia Dixon, Gale, ihatid mo si Ina palabas ng mansyon. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao mula sa Inheritance Hall, hindi agad pinayagang umalis ni Alicia Dixon si Yusuf Zoc kundi hiniling niya rito na ihatid siya palabas ng mansyon. Alam din ni Yusuf na gustong makipag-usap ni Alicia, at gusto rin niyang tanungin si Alicia kung anong kasunduan sa kasal ang itinakda nito, kaya ang mag-ina, kasama si Lola Sun, ay naglakad patungo sa gate ng mansyon. Gale, malaki ka na, at ngayong nakapasok ka na sa Imperial Academy at naging personal na disipulo ng clan leader, kailangan mong magsumikap sa iyong cultivation. Opo, Nay, naiintindihan ko po, pero bakit po kayo ang nagplano ng kasal para sa akin? Kaninong anak yan? Nagmamadaling tanong ni Yusuf. Sabik ka na bang magkaasawa? Nakangiting pang-aasar ni Alicia, ang kasal ay iminungkahi ng pinuno ng angkan,
at mas mabuti ng maaga kaysa mahuli para sa mga ganitong bagay, kaya pumayag ako. Kung tungkol naman sa kanyang pagkakakilanlan, syempre karapat-dapat siya sa iyo, siya ang apo ni Jeremiah Berger, si Adam Berger, isa ring estudyante sa SID system, at ang kanyang antas ng cultivation ay isa ng high-level God King, na akmang-akma para sa iyo, kahit medyo malayo sa amin. Hindi ito pwede, pareho tayong Berger, paano ito magiging posible? Agad na tumanggi si Yusef, dahil alam niyang kasalukuyan siyang nasa katawan ni Gail Berger, na nangangahulugang kung magpapakasal siya, ang kaluluwa niya ay makikipag-isa kay Adam Berger sa isang pamilya, na talagang ayaw niyang tanggapin sa psikolohikal na aspeto. Ano ang masama sa pagiging isang Berger? Bagamat may kaunting kaugnayan sa dugo sa pagitan ninyo ni Adam, hindi ito malapit na pagkakamag-anak, matagal na itong hindi napapansin ng iba, kaya kahit may mga anak pang ipanganak, hindi sila magiging masama ang kalusugan kundi magiging malakas. Bukod dito, ang bagay na ito ay personal na naayos na ng pinuno ng angkan at ni Jeremiah Berger, sino ang makakatanggi? Sino ang maglalakas loob na tumanggi? Si Jeremiah Berger, ang pangalawa sa pamilyang Berger, nakasunod lamang ni Jordan Berger, at isa ring Superior Divine Master, isang kataas-taasang figure na kilala sa kanyang pasabog na ugali, sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanyang kalooban. Pero, ako, may mahal na ako, mabilis na bulalas ni Yusef. Naging matigas ang ekspresyon ni Alicia, kahit na mayroon kang minamahal, maaari mo lang siyang kunin bilang kerida pagkatapos ninyong ikasal. Hindi mo siya maaaring gawing pangunahing asawa mo. Walang anuman para sa isang lalaki ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na kerida, at hindi ka rin pipigilan ni Adan sa pagkuha ng mga kerida. Sige, kailan ang kasal? Tanong ni Yusef habang nagsimulang umikot ang mga mata, iniisip na kailangan niyang hanapin si Amber Vance at iwanan ang katawan ni Gail Berger bago ang kasal, at hayaang pakasalan ng tunay na Gail Berger si Adam. Ang tiyak na petsa ay itatakda kung kailan matatapos ang pag-iisa ng pinuno ng angkan, kaya sa ngayon ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa ay napagpasyahan pa lamang. Mamaya, kapag pumunta ka na sa Imperial Academy, dapat ay mas mapalapit ka kay Adam. Mahal na mahal ni Jeremiah si Adam, kaya kung tunay mong pakakasalan si Adam, magkakaroon ka ng dobleng proteksyon at katayuan, at tiyak na mabilis kang angat sa pamilyang Berger. Malumanay na sagot ni Yusef, walang balak umakyat sa hagdan na iyon. Mabilis na lumabas ng Berger Mansion ang mag-ina, pagkatapos ay lumingon si Alicia upang tingnan si Yusef at hinawakan ang mukha nito. Medyo hindi mapakali si Yusef, ngunit ramdam niya ang malalim na pagmamahal ni Alicia, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata upang tahimik na lasapin ito. Maraming taon na ang nakalipas mula nang maramdaman niya ang ganitong uri ng pagmamahal, isang mabait at di mapaliwanag na init. Sa sandaling iyon, umapaw ang init sa kanyang puso, at mariin niyang iminulat ang kanyang mga mata upang seryosong tingnan si Alicia. Bagamat hindi siya ang tunay niyang ina, at wala silang tunay na kaugnayan, biglang nakaramdam si Yusef ng malalim na pagkakalapit sa kanya. Malaki ka na, dapat mong tahakin ang sarili mong landas sa hinaharap at alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Medyo namula ang mga mata ni Alicia habang nagsasalita, pagkatapos ay hinubad niya ang isang pulse erase mula sa kanyang palso at iniabot ito kay Yusef, sabay sabing, ito ay isang pamana ng pamilyang Dixon, ibigay mo ito sa iyong asawa kapag nagpakasal ka na. Sige, gagawin ko. Tinanggap ito ni Yusef. At ito, ipinitik ni Alicia ang kanyang palso at ipinakita ang isang singsing, nakangiti habang nagsasalita, nabanggit ko na bigyan kita ng isang maliit na regalo dati. Ngayong nakagawa ka na ng mga tagumpay, ibibigay ko na ito sa iyo ng maaga. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi dapat ipakita sa iba, kahit ang iyong Panginoon ay hindi dapat malaman. Ano iyon? Nagtatakang sinimulang buksan ni Yusef ang singsing, ngunit biglang pinigilan siya ni Alicia at umiling, buksan mo kapag nag-iisa ka. Medyo pagod na ako, kailangan ko nang bumalik. Mag-ingat ka sa pagpunta mo sa sirang templo. Pagkasabi niyan, tumalikod si Alicia at umalis, at si Lola Sun ay yumuko kay Yusef at mabilis na sumunod. Hindi nakita ni Yusef na umiiyak na pala si Alicia noon. Pinagmasdan ni Yusef ang papalayong figure ni Alicia at bahagyang yumuko sa direksyon nito bago lumiko patungo sa Imperial Academy.
hindi umuwi si Alicia sa halip ay umalis ng lungsod kasama si Lola Sun. Pagkaalis pa lang nila sa lungsod, biglang bumunot si Alicia ng isang anteng-anteng, inihagis ito sa kalangitan, at ito ay naging isang makulay na higanteng ibon. Napakaganda ng ibon kaya maraming nagdaraan ang huminto upang manood ng may pagkamangha. Ngunit walang nakakilala kung anong uri ng ibon ang iyon. Tumalon sina Alicia at Lola Sun papunta sa higanteng ibon, at nagtanong si Lola Sun, "Binibini, saan po tayo pupunta?" "Patungo sa dagat silangang, isla ng Jowlong." Sumigaw ang higanteng ibon saka ikinumpas ang mga pakpak nito, agad na bumasag sa kawalan at naglaho. Narating ni Yusef ang paanan ng Imperial Academy. Dahil hindi dumating sina Adam Burger at Walker Burger, siya na lamang mag-isa. Nagtataka rin siya kung anong kayamanan ang ibinigay sa kanya ni Alicia, kaya sinamantala niya ang pag-iisa bago pumasok sa akademya, binuksan niya ang singsing. Pagkatapos, pagkabukas pa lang ng singsing, ilang beses na nanginig ang katawan ni Yusef, ang kanyang damit ay nanginginig kasabay ng mga alon ng hangin, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng malakas. 3 matingkad na sky repairing stones ang lumutang sa ring space, at bukod sa 3 batong ito, wala nang iba pa sa espasyong ito. Oo, binigyan talaga siya ni Alicia ng sky repairing stones, at hindi lang isa kundi 3. Huff, huff, napabuntong hininga si Yusef. Sa totoo lang, ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Jordan Burger dati, tulad ng 5-element stick, ang ironclad clothes, ang linglong jade arm, at iba pa, ay pawang mga pinakamahalagang kayamanan na bihirang makita. Ngunit ang mga kayamanang ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang paningin, tanging ang mga sky repairing stones na ito lamang ang tunay na kapaki-pakinabang sa kanya. Alicia, inay, huminga ng malalim si Yusef, ipinihit ang kanyang palso, at inihagis ang singsing sa dagat na asol at langit na may ulap, pagkatapos ay tumalikod patungo sa kanyang tahanan, yumuyuko ng malalim. Kahit ano paman, dahil binigyan siya ni Alicia ng napakalaking kayamanan ngayon, kung sakaling may kailangan siya sa hinaharap, hindi siya mag-aatubiling dumaan sa apoy at tubig para sa kanya, nang walang pangalawang salita. Total, tinawag niya itong ina, at ibinigay naman nito sa kanya ang pinakamahalagang kayamanang ito, kaya tunay na nararapat sa kanya ang paggalang ni Yusef, at ang taos-pusong pagyuko na ito. Manam, ngayon pupunta ako sa Imperial College Seed Department, alamin kung ano ang nangyayari kay Ember Vance, at pagkatapos ay ibalik ang katawan at kaluluwa sa tunay na Gale Burger. Dahil naging makabuluhan si Gale Burger, naging disipulo sa Seed System, personal na disipulo ng clan leader, at pinakasalan si Adam, tiyak na karapat-dapat iyon sa 3 sky repairing stones na ibinigay sa akin ni Alicia. Huminga ng malalim si Yusef at mabilis na umakyat sa akademya.